Ang opulento at makasaysayang bulwagan ng Casa de Manila sa Intramuros ay tila pinagtagpi ng ginto at mga lihim, ang bawat sulok ay may kuwento ng nakaraang panahon. Ang isang lumang ballpen na gawa sa jade ay marahang sumasayaw sa nanginginig na daliri ni Ligaya Santos habang binubulungan siya ng kanyang abogadong si Attorney Ramon Mon Valenzuela, isang pirma mo na lang, Ligaya. Sa kabila ng malasalaming mesa ng conference room, kalmado at matikas na nakaupo si Marco de la Cruz, ang kanyang asawa, o, sa madaling sabi, ang kanyang nalalapit na dating asawa inaayos ang mansanas ng kanyang pinasadyang barong. Ang kanyang mamahaling relo, na gawa sa ginto ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, mas malakas ang pagtibok nito kaysa sa puso ni Ligaya. Ni hindi niya ito tiningnan. Sa labas, ang Maynila ay binabalot ng makapal na smog. Ang mga ilaw ng kalsada sa Roxas Boulevard ay lumalabo dahil sa umuulan. Ang refleksyon ni Ligaya sa bintana ay tila isang multo maputla, may 6 na buwang pagbubuntis, kumakapit sa huling piraso ng dangal na kaya niyang ibigay. Ang boses ni Marco ay pumutol sa katahimikan, malumanay ngunit matalas. Panatilihin nating malinis, Ligaya. May flight ako patungong Palawan mamaya. Hindi niya binanggit ang dahilan, alam na ng lahat. Matagal nang nagbubulungan ang mga tabloid tungkol sa modelong si Helena Reyes, pinindot ni Ligaya ang ballpen sa papel. Ang kanyang pirma ay kumalat sa puting pahina, na parang sugat na bumubukas. Isang butil ng luha ang pumatak sa tinta, kumalat sa salitang diborsyo. Ang tunog ng kanyang abogado na nagliligpit ng mga papeles ay parang pako sa kabaong. Tumayo si Marco, ibinulsa ang kanyang pinakabagong modelo ng telepono. Mag-ingat ka, casual niyang sabi, na parang kinakausap ang isang estranghero sa isang karaniwang kainan, gusto niyang sumigaw, sa halip ay ngumiti siya. Ang ngiting iyon, nasuot ng mga taong nawalan na ng lahat at hindi na kayang bumigay, nang isara ang pinto sa likuran niya. Bumuga siya ng hangin nanginginig, tahimik, tiyak, ang siyudad sa labas ay hindi huminto. Bumubusina ang mga taxi, umaalulong ang mga sirena, nagpapatuloy ang buhay. Ngunit para kay Ligaya, huminto ang oras doon mismo, sa silid na iyon na puno ng mga kontrata at multo. Nag-atubili ang kanyang abogado. Gusto mong tawagan ko ang isang tao? Umiling si Ligaya. Hindi, maglalakad na lang ako. Inilagay niya ang mga pinirmahang dokumento sa kanyang lumang leather bag, kinuha ang kanyang luma ngunit gumaganang telepono at lumabas sa ambon. Ang ulan ay may lasang metal, halos mapait. Dumaan siya sa mga marangyang tindahan, Louis Vuitton, Hermes, Cartier. Bawat display window ay nagpakita ng isang bersyon ng buhay na minsan niyang pag-aari. Dumaan ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, naramdaman ang isang mahinang sipa. Ayos lang tayo, bulong niya sa sanggol. Pangako ko. Pagkatapos, mula sa kabilang kalsada, sumabog ang mga flash. Isang litratista ang sumigaw, binibining de la Cruz, totoo bang ikakasal kayo ni Helena sa susunod na buwan? Napatigil si Ligaya. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang diborsyo ay hindi isang katapusan, ito ay simula ng kanyang pampublikong pagpapahiya. At ang buong mundo ay nakatingin na. Ang mga larawan ng kasal ay bumaha sa lahat ng social media, bago pa matapos ni Ligaya ang kanyang umagahan. Si Marco de la Cruz, ang Visionary Tech CEO, at si Helena Reyes, ang reyna ng mga runway, ay ngumingiti sa ilalim ng malakristal na chandelier sa Grand Ballroom ng Manila Peninsula. Ang mga headline ay bumasa na parang malupit na tula para sa Power Couple of the Year. Ang damit ni Helena ay kumikinang sa mga kristal na tinahinang kamay. Ang barong ni Marco ay perpektong plansado, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sila ay tila ang uri ng mga tao na sinasamba ng mundo hindi mahahawakan, kumikinang, at walang puso. Si Ligaya ay nakaupo sa kanyang maliit na inuupahang silid sa isang lumang bahay sa Binondo, nakasuot ng maluwag na sweatshirt na halos hindi natatakpan ang kanyang umbok na tiyan. Ang malamig na ilaw ng kanyang lumang laptop ay nagpapaliwanag sa kanyang pagod na mukha. Bawat headline ng tsismis ay parang sampal. Itinulak niya ang screen, ngunit ang alaala ng mga larawan ay nagbabaga sa kanyang isip. Ang braso ni Marco sa paligid ni Helena, ang kanyang mga labi sa pisngi nito. Ang paraan ng paghalik niya sa kanya noong ligtas pa ang mundo. Isang katok sa pinto ang bumali sa kanyang pagmumuni-muni. Siya si Maria Mari Garcia, ang kanyang kaibigan mula kolehiyo, ngayon ay isang matalas ang dila na abogado na tumangging hayaang malunod si Ligaya sa katahimikan. Nagdala si Mari ng 2 kape mula sa isang lokal na kapihan at isang brown paper bag. Nagdala ako ng almusal, malumanay niyang sabi.
At ang balita, nakita mo na ba? Tumango si Ligaya. Ang kanyang boses ay halos bulong. Pinakasala niya ito sa parehong linggo na pinirmahan ang aming mga papeles ng diborsyo. Nagbuntong hininga si Mari. Klasiko. Akala ni Marco na ito ang magpapawalang sala sa kanya, ngunit hindi ganoon kadali makalimot ang batas. May utang pa rin siya sa iyo para sa prenatal coverage sa ilalim ng marital health clause. Ngumiti ng mahina si Ligaya. Makakahanap siya ng paraan para iwasan iyon. Kung gayon, makakahanap tayo ng paraan para i-corner siya, sabi ni Mari habang inilalagay ang kape sa kanyang kamay. Uminom ka. 3 buhay ang pinapanatili mong buhay ngayon. Tiningnan ni Ligaya ang kanyang tiyan, naramdaman ang isang mahinang paggalaw sa ilalim ng kanyang palad. 3 maliliit na puso ang umaasa sa kanya. Gusto niyang maniwala sa tiwala ni Mari, ngunit ang lahat sa loob niya ay tila walang laman. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang ulan ay bumubugbog sa bintana, tuloy-tuloy at malupit. Muli niyang pinindot ang kanyang telepono. Mga larawan ng kasal sa parehong ballroom kung saan minsan ay sinabi ni Marco na mahal niya siya. Ang mga komento ay walang awa. Successful upgrade. Kawawang ex-wife, sigurado akong galit na galit siya. Ibinaba niya ang telepono, pinatay ang ilaw, at humiga sa dilim. Ang kanyang isip ay inuulit ang bawat alaala kung paano siya tinatawagan ni Marco mula sa mga board meeting, kung paano sila nagbabahagi ng pizza hating gabi sa sahig ng kanilang unang apartment. Naniwala siya rito, ipinagtanggol niya ito, binuo niya ang kanilang mundo mula sa wala habang nagtatrabaho sa 2 trabaho. At ngayon, ang mundo ring iyon ay wala ng lugar para sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya sa kanyang part-time na trabaho bilang editor sa isang maliit na media agency sa Makati. Hindi man lang tumingala ang kanyang supervisor. Hoy, Ligaya, kailangan natin ang mga promo cuts na iyon ngayong gabi. Gusto rin ng HR na kumpirmahin ang iyong status sa maternity leave. Ibig sabihin, naghahanda silang palitan siya. Sa tanghalian, umupo siya sa isang bench sa labas ng Ayala Triangle, kumakain ng malamig na sandwich. Ang kanyang refleksyon ay mahinang kumikinang sa salamin ng gusali. Pagod na mga mata, gusot na buhok, isang katawan na marupok at malakas sa parehong oras. Naglabas siya ng notebook at nagsimulang magsulat. Muli akong babangon, kahit pamamatay ako. Nang isara niya ang notebook, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Dapat tigilan mo na ang pagpapakita kung saan hindi ka welcome, nakapag-move on na siya. Dapat ikaw din. Walang pangalan, ngunit hindi na kailangan ni Ligaya. Ang mga salita ay nagpapakita ng pabangong kalupitan ni Helena, na babalot sa digital na tinta. Binura niya ang mensahe at bumulong, makikita mo. Nang tumayo siya, iba ang pakiramdam ng siyudad, mas malamig, mas matalim, ngunit buhay. Halos marinig niya ang Maynila na bumubulong sa kanya ng hamon nito. Bumagsak ka, o lumaban. Habang lumalakad siya palayo, isang headline ang kumikislap sa malaking screen sa Makati. Marco de la Cruz at Helena Reyes, patungong Boracay para sa kanilang honeymoon. Hindi tumigil si Ligaya para tumingin, nagpatuloy lang sa paglalakad. Kamay sa tiyan, mga mata sa unahan, dahil sa unang pagkakataon, ang paghihiganti ay hindi naramdaman na galit, naramdaman itong pagpapatuloy ng buhay. Hating gabi na nang humagibis ang huling bus sa basang lansangan ng Maynila, ang siyudad na hindi natutulog ay naging kulay abo at pagod, tulad ni Ligaya Santos. Muli na namang humaba ang kanyang shift sa editing studio, at paglabas niya sa ulan, ang mga ilaw ng neon ay sumasalamin sa mga puddles na parang sirang pangarap. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang luma na leather bag sa kanyang dibdib, ang kanyang hininga ay nakikita sa malamig na hangin, 6.5 buwan na siyang buntis, pagod, at mag-isa. Nabubuhay siya sa isang araw sa isang pagkakataon. Halos walang laman ang bus. Isang lalaki na may maitim na Amerikana ang nakaupo, sa likuran, nagbabasa ng kung ano sa kanyang tablet. Isang matandang babae ang natutulog sa tabi ng bintana, ang kanyang bayong ay nasa kanyang kandungan. Sumandal si Ligaya sa kanyang upuan, minasahe ang kanyang namamaga na bukong-bukong. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Walang bagong mensahe, kahit mula kay Mari. Ang kasal ng kanyang ex ay patuloy na bumabagabag sa bawat headline, at bawat pag-swipe ay parang pagbubukas ng sugat. Itinago niya ang telepono at tumingin sa bintana sa maliwanag na skyline. Sa kalagitnaan ng tulay, marahas na umuga ang bus. Tumama ang gulong sa isang lubak, at ang mundo ni Ligaya ay yumuko sa loob ng isang segundo.
Ang sakit ay humigpit sa kanyang puson. Hindi, bulong niya habang kumakapit sa upuan, ang pawis ay tumulo sa kanyang noo. Sumigaw ang trooper. Ayos lang ba, Binibini? Bago pa siya makasagot, nakatayo na ang lalaki sa likuran. Mabilis siyang kumilos, kalmado, ngunit nakatuon. Kailangan niya ng hangin, sabi niya sa matatag na boses. Inalis niya ang kanyang Amerikana at lumuhod sa tabi niya. Huminto ka ng dahan-dahan at malalim. Ako si Eduardo. Ang kanyang tono ay propesyonal, nakakapanatag, ng isang taong sanay na kumontrol. Huminto ang trooper malapit sa isang gasolinahan. Mas malakas ang buhos ng ulan. Inalok ni Eduardo ang kanyang payong, maingat na inakay siya palabas. Hindi ka dapat naglalakbay ng mag-isa ng ganito kagabi, sabi niya habang naghihintay sila ng taxi sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng kalsada. Ang kanyang maitim na buhok ay basa. Ilang hibla ang bumabagsak sa kanyang noo. Hindi siya nagtanong ng nakakapanghimasok, hindi niya hinusgahan ang kanyang nanginginig na mga kamay, nandoon lang siya, hawak ang payong sa kanilang dalawa, hinahayaan na mabasa ng ulan ang kanyang mga balikat. Nang dumating ang taxi, tinulungan niya itong sumakay. Hospital? Tanong ng taxi driver. Mahina lang na tumango si Ligaya. Naglabas si Eduardo ng calling card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa kanya. Kung hindi ka nila tatanggapin, tawagan mo ang numerong ito. Si Dr. Herrera sa St. Luke's. May utang sa akin ang doktor, napakurap si Ligaya, nalilito. Bakit mo ako tinutulungan? Nag-atubili si Eduardo. Nakita ko na ang tingin iyon noon, isang taong sumusubok na panatilihing buo ang lahat. Lumambot ang kanyang boses. Walang sinuman ang dapat lumaban ng mag-isa sa hating gabi. Bago pa siya makapagpasalamat, isinara niya ang pinto ng taxi. Tinakpan ng ulan ang kanyang mukha habang lumalayo ang sasakyan, iniiwan siyang nakatayo sa ilaw ng kalye, walang Amerikana at tahimik. Sa ospital, sinabi sa kanya na ang mga contraction ay dulot ng stress, false labor, ngunit isang babala. Ngumiti ng mabait ang nurse. Kailangan mo ng pahinga, at ng mag-aalaga sa iyo. Tumango si Ligaya, hawak ang calling card ni Eduardo. Basa na ang mga gilid nito mula sa kanyang mga kamay, Eduardo Herrera, Herrera Holdings. Ang pangalan ay pamilyar sa kanya, isang bulong, mula sa ibang mundo, isang mundo na akala niya ay iniwan na niya. Nang makauwi siya malapit sa madaling araw, basa at tahimik pa rin ang siyudad. Inilagay niya ang card sa kanyang bedside table, katabi ng larawan ng ultrasound, 3 maliliit na puso. 3 dahilan para mabuhay. Bago siya matulog, binuksan niya ang kanyang lumang laptop at hinanap ang pangalan nito sa Google. Ang screen ay lumiwanag sa mga headline. Eduardo Herrera, ang reclusive billionaire na naglaho matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa. Tiningnan ni Ligaya ang larawan ng kanyang mukha na nakabarong, sa tabi ng isang babae na tila inukit mula sa sikat ng araw. Nagulo ang kanyang tiyan. Ang lalaking tumulong sa kanya noong gabing iyon ay hindi lang mabait, makapangyarihan siya. At ang kapalaran ay ipinagbuklod lang ang kanyang buhay sa buhay niya nang hindi nila nalalaman. Kinabukasan, ang kulay abo na ilaw ay sumilip sa mga blinds ng maliit na apartment ni Ligaya. Huminto na ang ulan, ngunit amoy metal at gasolina pa rin ang siyudad. Umupo siya sa mesa sa kusina, humihigop ng malabnaw na kape mula sa basag na tasa, nakatitig sa calling card ni Eduardo Herrera. Ang pangalan ay tila hindi totoo, parang kinuha mula sa isang pelikula. Nakakilala siya ng isang bilyonaryo sa isang sirang bus sa hating gabi, at mas mabait pa ito sa kanya kaysa sa kanyang asawa. Gayunpaman, sinabi niya sa kanyang sarili na huwag itong isipin. Ang mga taong tulad niya ay hindi nabibilang sa kanyang mundo. Bandang 10 ng umaga, nasa waiting room siya ng community clinic sa Tondo. Ang mga fluorescent light ay umuugong. Ang hangin ay amoy antiseptic. Marahan niyang hinimas ang kanyang tiyan, bumubulong, kapit lang, mga mahal ko. Sa wakas, tinawag ng nurse ang kanyang pangalan, at sa loob ng ilang minuto, nakahiga si Ligaya sa examination table. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor habang inililipat ng sonographer ang malamig na gel sa kanyang balat. Mukhang punong-puno, bulong ng babae na may mahinang ngiti. Binibining Santos, may nagsabi na ba sa iyo na kambal 3 ang dinadala mo? Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang kidlat. Kambal 3. Nanuyo ang kanyang bibig. Oo, 3, sabi ng nurse habang inaayos ang screen. 3 maliliit na tibok ng puso, ang kumikislap na parang maliliit na bituin.
Kailangan mo ng masusing pagsubaybay at maraming pahinga. Ang ganitong uri ng pagbubuntis ay high risk. Bumilis ang pulso ni Ligaya. Nahihirapan na siyang magbayad ng renta at manatiling malusog. Ngayon, 3 sanggol ang lumalaki sa loob niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ibigay sa kanya ng nurse ang isang pakete ng medical forms at isang listahan ng mga espesyalista. Kung makaramdam ka ng pagkahilo, tumawag ka agad, babala nito. Sa labas, ang hangin ng taglagas ay humihigop sa kanyang manipis na jacket. Dumiretso siya sa isang botika para bumili ng prenatal vitamins, ngunit kinailangan niyang isauli ang isang bote nang makita ang kabuuang halaga. Mayroon na lamang siyang 270 piso na natitira sa kanyang credit card. Nang gabing iyon, dumaan si Mari dala ang mga groceries at isang maliit na kahon mula sa isang online shop. Huwag kang magtanong kung paano ko nalaman, sabi niya habang inilalagay ito sa mesa. Ito ay isang second-hand na e-reader. Magbasa ka ng isang bagay na hindi makakasira sa iyong puso. Mahina ang ngiti ni Ligaya. Sa loob ng kahon ay ang aklat na Atomic Habits ni James Clear na may marker sa kalagitnaan. Nilagyan mo ng highlight ang lahat? Tanong ni Ligaya. Oo, sagot ni Mari. Kinailangan ko iyon pagkatapos ng huli kong breakup, mas kailangan mo iyon. Kumain sila ng instant noodles nang magkasama habang ang siyudad ay umuugong sa labas ng mga bintana. Sa isang sandali, normal ulit ang pakiramdam ni Ligaya. Ngunit ng gabing iyon, isang matinding sakit ang humigpit sa kanyang tiyan, napasinghap siya, natapon ang kanyang tsaa. Tumalon si Mari, sa ospital. Ngayon, ang emergency room ay amoy chlorine at takot. Mabilis na dinala si Ligaya sa isang examination cubicle, ang kanyang puso ay malakas ang tibok. Sinuri ng doktor ang kanyang vital signs at tumingin sa kanya ng diretso sa mata, nagpapakita ka ng maagang senyales ng preeclampsia, mataas na presyon at pamamaga. Mas lalala ito sa stress. Kakailanganin mo ng pagmamasid, marahil kumpletong bed rest. Natiyan ang lalamunan ni Ligaya, hindi ko kayang bayaran, bulong niya. Hindi mo kayang hindi bayaran, malumanay na sabi ng doktor. Ilang oras pagkatapos, nakaupo si Ligaya sa pasilyo ng ospital, pagod, may mga papeles sa kanyang kandungan. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung matalino ka, titigil ka na sa pagpapahaba nito. Hindi na siya babalik sa iyo, Helena. Muli, binura ni Ligaya ang mensahe, humigpit ang kanyang panga. Pagkatapos, isang nurse ang lumapit na may clipboard, Binibining Santos, may bisita ka, kumunot ang noo ni Ligaya. Isang bisita, itinuro ng nurse ang mga salamin na pinto. Nandoon siya, nakasuot ng kulay abong suit at basa ang buhok sa ulan si Eduardo Herrera. May dala siyang maliit na bouquet ng puting lirio, simple, discreet. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong niya habang lumalapit ito. Ngumiti ng bahagya si Eduardo. Sabi mo, baka kailanganin mo ang numero ng doktor. Naisip kong tingnan kung tumawag ka talaga. At ganoon lang, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman ni Ligaya na huminto ang pag-ikot ng mundo. Isang linggo, pagkatapos ng takot sa ospital, sinubukan ni Ligaya na bumalik sa ilang bersyon ng normalidad. Nagtatrabaho siya mula sa bahay para sa ahensya, nag-edit ng mga maiikling video sa kanyang lumang laptop, humihinto bawat ilang minuto upang huminga. Sinabi ng doktor sa kanya na magpahinga, ngunit ang upa ay takdang araw na at ang kanyang insurance ay hindi gaanong sumasakop. Ipinangako niya sa kanyang sarili na dahan-dahan lang, tapusin lang ang isa pang proyekto, isa pang linggo. Nang umagang iyon, nagpasya siyang maglakad patungong grocery store. Malamig at mahangin ang hangin. Halos hindi na maisara ang kanyang jacket sa kanyang umbok na tiyan. Sa lobby ng gusali, pinindot niya ang elevator button at naghintay. Bumukas ang pinto, at napatigil ang kanyang puso. Sa loob ay si Helena Reyes. Mas mukha pa rin itong hindi totoo sa malapitan. Perpektong buhok, walang kapintasan na kutis, isang designer trench coat na malamang ay mas mahal pa sa taunang upa ni Ligaya. Sa tabi nito, isang estilista ang may dalang mga shopping bag at isang batang assistant na nagsuswipe sa kanyang telepono. Sa isang segundo, huminto ang oras. Ang mga mata ni Helena ay dumaan sa tiyan ni Ligaya na buntis, at isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh! Sabi nito sa matamis na boses. Ikaw si Ligaya, hindi ba? Ang dating asawa ni Marco. Tahimik na tumango si Ligaya. Lumapit pa si Helena, bumulong ng sapat na malakas para marinig ng iba. Ang kinang mo talaga para sa isang taong ginagawa ito mag-isa?
Napatawa ang assistant. Bumukas muli ang pinto ng elevator, at lumabas si Helena, nag-iiwan ng bakas ng pabango na parang mamahaling lason. Good luck, honey, dagdag nito habang pinupukpok ang kanyang diamond ring sa hawakan bago lumayo. Napatigil si Ligaya hanggang sa sumara ang mga pinto. Nag-aapoy ang kanyang mukha. Ang pagpapahiya ay mas malalim na masakit kaysa sa anumang headline o chismis. Gusto niyang sumigaw, ngunit sa halip ay idinikit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan, bumubulong sa kanyang mga sanggol, "Huwag kayong makinig, hindi tayo nag-iisa." Lumabas siya ng gusali sa hangin. Sa kabilang kalsada ay may isang maliit na kapihan. Pumasok siya, umorder ng isang simpleng kape na hindi niya natapos, at umupo sa tabi ng bintana. Sa labas, patuloy ang buhay. Mga taong nakasuot ng suit, tawanan, mga payong na dumadaan. Naglabas siya ng notebook at nagsulat. Ang sakit ay hindi ka papatayin. Ituturo nito kung sino ka. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Mari. "Nasa akin ang bill ng ospital mo. Tutulungan kita sa ngayon, ngunit pakiusap, Ligaya, kailangan mo ng milagro." Mapait ang ngiti ni Ligaya. "Oo," bulong niya, "isang milagro ay ayos." Nang sandaling iyon, isang itim na Mercedes-Benz S-Class ang huminto malapit sa kurbada. Isang pamilyar na figura ang bumaba, may hawak na paper bag at payong. Nakita siya ni Eduardo Herrera sa bintana, nag-atubili, pagkatapos ay pumasok sa cafe. "Maaari ba?" tanong niya, itinuro ang bakanteng upuan sa harap niya. Napakurap si Ligaya, nagulat. "Anong ginagawa mo dito?" "May meeting ako malapit dito," sabi niya, ibinaba ang bag. "At naisip ko na baka kailangan mo ng higit pa sa pagkain ng ospital. Sa loob ay may mga herbal muffins." Sinubukan niyang umangal. "Hindi mo kailangang patuloy na alagaan ako." Ngumiti siya ng mahina, "Baka gusto kong gawin." Tinitigan siya ni Ligaya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang mga mata ni Eduardo ay hindi ang malamig na asul ng mga mayayaman. Ang mga ito ay mainit, matatag, mausisa. Ang uri ng mga mata na nagpaparamdam sa iyo na gusto mong magtiwala muli. "Nakita ko ang mga larawan ng kasal ng ex mo," dagdag niya ng maingat. "Mukhang mamahalin." Tumawa si Ligaya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Isang tuyo, nanginginig na tawa. Oo, mahusay siya sa paggastos. Ikiniling ni Eduardo ang kanyang ulo. "Kung gayon, marahil oras na para matutunan mong maging mahusay sa pagpapatuloy ng buhay." Nang tumingala si Ligaya, nagsimula muli ang ulan, bumubugbog sa mga bintana na parang maliliit na paalala ng pagwawalang bahala ng mundo. Humigop siya ng tsaa, nakakaramdam ng isang bagay na hindi inaasahan, kapayapaan. Sa labas, mabilis na dumaan ang mamahaling sasakyan ni Helena, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagulat si Ligaya, numiti lang siya ng bahagya, bumulong, "Ayos lang tayo." Dahil sa isang siyudad na kumuha ng lahat mula sa kanya, ibinalik ng isang estranghero ang isang bagay na walang katumbas pag-asa. Dumating ang liham isang Martes ng umaga, selyado sa makapal na ivory paper at may embossed na logo ng law firm ni Marco de la Cruz. Ilang minuto itong tiningnan ni Ligaya bago buksan. Ang unang linya ay bumasa na parang utos: confidentiality agreement at financial settlement. Hindi na niya kailangang basahin pa para malaman ang ibig sabihin. Gusto ni Marco ng katahimikan. Ang kanyang katahimikan. Binasa niya ang bawat clause ng maingat, lumabo ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala, kasama sa alok ang isang katamtamang pinansiyal na bayad kapalit ng kumpletong pagiging kompedensyal. Hindi na siya makakapagsalita ng publiko tungkol sa kanilang kasal, kanilang diborsyo, o pagbubuntis. Ang mga salitang irrevocable waiver of moral claims ay lumukso mula sa pahina na parang lason. Sa huli, isang blankong linya ang naghihintay sa kanyang pirma. Nagring ang kanyang telepono. "Si Mari iyon. Natanggap mo rin, hindi ba?" Nanginginig ang boses ni Ligaya. Sinusubukan niyang bilhin ang aking katahimikan. "Siyempre, oo," sagot ni Mari. Naghahanda siya para sa kanyang bagong IPO, initial public offering. Anumang iskandalo tungkol sa isang buntis na ex-wife ay maaaring magpahamak sa kanya. Idinikit ni Ligaya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, naramdaman ang isang mahinang paggalaw. "Nag-aalok siya sa akin ng sapat lang para mag-alinlangan ako. Sapat para sa ilang buwang renta, marahil mga medical bill." "Huwag kang pumirma," matatag na sabi ni Mari. "Kung pipirmahan mo yan, muling isusulat niya ang kasaysayan. 2 beses siyang mananalo, isa nang iniwan kanya,
At isa pa kapag nawala ka, ngunit hindi maitago ng tiwala ni Mari ang katotohanan. Dumadami ang mga bayarin, ang kanyang insurance claim ay nakahold. Mayroon siyang wala pang 2,000 piso sa kanyang account. Ang tukso ay nakakapanikip. Nang gabing iyon, inilagay niya ang dokumento sa mesa sa kusina, nanginginig ang ballpen sa kanyang kamay. Baka mas madali na lang ganito, bulong niya. Tapusin na lang ito ng tahimik. Ngunit, habang tinitingnan niya ang linya na para sa kanyang pirma, nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung talagang mahal mo ang iyong mga sanggol, titigil ka na sa pagpapahiya sa kanilang ama. Napatigil si Ligaya, umikot ang silid. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang nagpadala nito. Ang tono ni Helena ay malinaw na, isang halo ng kay-abangan at kawalan ng seguridad na nababalot sa peking awa. Isang bagay sa loob ni Ligaya ang nabasag. Pinunit niya ang papel sa gitna, pagkatapos ay muli, hanggang sa bumagsak ang mga piraso na parang konfeti sa sahig. Hindi niya ako tatahimikin, sabi niya ng malakas. Hindi, sa pagkakataong ito. Kinabukasan, nagtungo siya sa opisina ni Mari sa isang maliit na law firm sa Ortigas. Napatingin si Mari, nagulat. Sabihin mong hindi ka pumirma. Ibinagsak ni Ligaya ang mga punit na pahina sa mesa. Hindi ako pumirma, ngunit gusto kong tiyakin na hindi na niya susubukan pa. Ngumiti ng seryoso si Mari. Ganyan nga ang babae ko. Magfa-file tayo para sa kumpletong medical coverage sa ilalim ng marital responsibility. Pipilitin ng korte na bayaran niya ang mga bayarin sa ospital ng 3 sanggol, ayaw niya ang bawat segundo nito. Nang gabing iyon, ipinadala nila ang mga dokumento sa corporate lawyer ni Marco. Sa loob ng ilang oras, nagring muli ang telepono, sa pagkakataong ito ay isang pribadong numero. Ligaya, sabi ng boses ni Marco, malamig at mapagmataas. Gusto mo talagang gawin itong masama? Dahan-dahan siyang huminga. Ginawa mong masama ang araw na umalis ka. Sa tingin mo ba may maniniwala sa iyo? Kinutya niya, wala ka. Nakatira ka sa Binondo. Akin ang siyudad na ito, kung gayon, marahil oras na para makita ng siyudad kung sino ka talaga. Ibinaba niya ang telepono bago pa siya makasagot. Nang gabing iyon, nakaupo si Ligaya sa kanyang kama, napapalibutan ng mga hindi nabayarang bills at walang laman na notebooks. Natakot siya, ngunit mayroon ding bago isang bagay na matalim at buhay. Kapangyarihan. Habang umiihip ang hangin sa mga bintana, ibinulong niya sa kanyang mga anak na hindi pa naipapanganak, akala nila mahina ako. Hindi nila alam ang kayang gawin ng isang ina. Sa labas, umugong ang kulog sa ibabaw ng horizon. Sa unang pagkakataon, hindi nagulat si Ligaya. Tumingin siya sa mga naiilawan na tore ng Maynila at naisip, magsimula na. Nagsimula ang gabi sa isang kakaibang katahimikan ang uri na nagpaparamdam sa iyo na may malapit ng masira. Nagising si Ligaya bandang 2005 ng umaga na may mahinang sakit sa kanyang ibabang tiyan. Sa simula, inakala niyang isa na naman itong serye ng false contractions. Dumaan na siya sa 12-dosenang beses sa nakaraang linggo, ngunit sa pagkakataong ito, mas matalas, may ritmo, at mas malapit ang sakit. Nang subukan niyang tumayo, nanghina ang kanyang mga tuhod. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang binti. Nahinto ang kanyang paghinga. Hindi, huwag ngayon, bulong niya. Pakiusap, huwag pa. Sa labas, bumubugbog ang ulan sa bintana, bumubulong sa ritmo ng kanyang puso. Inabot niya ang kanyang telepono, at dinayal ang 911 na nanginginig ang boses. Kalmado ang operator, manatili sa linya, ma'am. Paparating na ang tulong, ngunit naging mas matindi ang mga contraction, nanginginig ang kanyang katawan sa bawat alon. Kumapit siya sa gilid ng counter sa kusina, bumubulong, pakiusap, mga sanggol, kapit lang. Ang katok sa pinto ang bumali sa kanyang pagmumuni-muni. Gumapang siya para buksan ito, at napatigil. Nandoon si Eduardo Herrera, basang-basa sa ulan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa alarma. Tinawagan ako ng nurse, mabilis niyang sabi, hindi ka sumasagot sa telepono. Tara na, isinuot niya ang kanyang Amerikana sa kanyang mga balikat, halos kinarga siya pababa ng hagdan. Isang itim na SUV ang naghihintay sa labas. Nakabukas ang makina, manatili ka sa akin, Ligaya. Paghimok niya habang siya ay humihingal sa isa pang contraction. Ang kanyang boses ang nagpatatag sa kanya kahit pa pinupunit siya ng sakit. Kakaiba ang pagiging walang tao ng siyudad sa oras na iyon. Ang mga ilaw ng kalye ay kumikinang sa basang semento.
Sa loob ng kotse, hinawakan ni Eduardo ang kanyang kamay sa buong biyahe. Magiging maayos ka, bulong niya. Nasa akin ka. Sa St. Luke's Medical Center, mabilis silang sinalubong ng mga nurse. Triplets, sabi ni Eduardo sa doktor sa tono na walang pinapayagang pagkaantala. Sa loob ng ilang minuto, dinala si Ligaya sa operating room, malabo ang kanyang paningin dahil sa pagod at takot. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng ilaw ay si Eduardo, na nakatayo sa tabi ng bintana, pinapanood siyang mawala sa likod ng dobleng pinto. Lumipas ang mga oras na parang segundo. Nang magising siya, tahimik ang mundo. Pagkatapos ay dumating ang isang tunog, tatlong mahihinang iyak, marupok ngunit totoo. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi bago pa man niya sila makita, ngumiti ang nurse, maliliit sila, ngunit malalakas. Silang tatlo ay humihinga ng mag-isa. Natiyan ang lalamunan ni Ligaya sa pasasalamat, maaari ko ba silang makita kaagad? Malumanay na sabi ng nurse. Nasa NICU sila para sa obserbasyon, magaling ka. Lumitaw si Eduardo sa tabi ng kanyang kama, gusot ang kanyang shirt, gulo ang buhok, pamumula ang mga mata sa oras ng walang tulog. Sa kanyang mga kamay ay may tatlong maliliit na gansilyo na sombrero pink, asul, at dilaw. Perpekto sila, bulong niya. Sinubukan ni Ligaya na ngumiti. Paano? Tinawagan ko ang aking assistant, sabi niya. Ipinadala niya sila. Inaayos na niya ang isang team ng pangangalaga para sa iyo. Napakurap siya, nalilito. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Nag-atubili si Eduardo, pagkatapos ay malumanay na sinabi, dahil kung minsan ang buhay ay nagbibigay sa iyo ng pangalawang pagkakataon kapag hindi mo inaasahan. At hindi ako ang uri ng lalaki na magwawalang bahala rito. Dumaan ang kanyang mga daliri sa kanya. Isang bagay na hindi nasabi ang dumaan sa pagitan nila, banayad, elektrikal, mapanganib. Ilang sandali pagkatapos, isang nurse ang nagtulak ng tatlong incubators. Tiningnan ni Ligaya sa salamin ang mga pinakamaliliit na mukha na nakita niya. Mukha silang marupok, parang mga anghel na porselana. Bawat isang ay bahagyang gumagalaw, na parang lumalaban na para manatili sa mundong ito. Hello, mga mahal ko, bulong niya. Nandito si Mommy. Lumapit pa si Eduardo, pinagmamasdan siya ng tahimik na pagkamangha. Magkakaroon sila ng iyong lakas, sabi niya. Umiling siya, magkakaroon sila ng sarili nilang lakas, mas malakas kaysa sa akin. Habang nilalabahan ng bukang liwayway ang skyline ng Maynila, sa wakas ay pinayagan ni Ligaya ang kanyang sarili na huminga. Ang sakit, ang kalungkutan, ang pagpapahiya, lahat ay humantong sa sandaling ito ng marupok na pagiging perpekto. At habang sumisikat ang araw, lumitaw ang refleksyon ni Eduardo sa tabi niya sa salamin, nagpapatong ang kanilang mga mukha. Walang nagsalita, ngunit alam nilang dalawa na ito ay hindi lamang ang katapusan ng isang buhay, ito ay ang simula ng isa pa. Ang mga araw pagkatapos ng panganganak ay lumabo sa isang ulap ng antiseptic na ilaw at walang tulog na oras. Nakatira si Ligaya sa pagitan ng NICU at ng kanyang kama sa ospital, pinapanood ang tatlong maliliit na himala na lumalaban para sa bawat paghinga. Ang bawat sanggol ay may pulseras na may pangalan na binulong niya sa panahon ng panganganak, Noah, Grace, at Elias. Napakaliit nila na kaya niyang hawakan ang isang buong kamay sa kanyang palad. Ang bawat beep ng mga monitor ay nagpapaalala sa kanya kung gaano karupok ang buhay. Binisita ni Eduardo ang lahat ng araw, hindi kailanman imbitado, laging kalmado. Nagdala siya ng kape, malinis na kumot, at katahimikan ang mabuti, ang nagpapadali sa paghinga. Ang mga nurse ay tila kinikilala siya, bumubulong. Si Herrera, iyan, habang dumadaan. Ngunit para kay Ligaya, hindi siya ang bilyonaryo mula sa mga headline. Siya ang lalaking may hawak na payong, ang hindi nagtatanong, ang umupo ng tahimik kapag umiiyak siya. Isang hapon, isang social worker ang pumasok na may clipboard, "Binibining Santos, kailangan nating pag-usapan ang mga arrangement pagkatapos ng discharge. Dahil sa iyong kalagayan at kondisyon ng mga sanggol, kakailanganin mo ng full-time na tulong sa loob ng hindi bababa sa 2 buwan." Nabalisa ang tiyan ni Ligaya. Ang tulong ay nangangahulugang pera. Pera na wala siya. Sinubukan niyang ngumiti, "Kaya ko. Magtatrabaho ako ng remote." Kumunot ang noo ng babae. "Hindi iyan sapat. Nagpapagaling ka mula sa operasyon at nagpapalaki ng premature triplets. Hindi iyan ligtas." Nang umalis siya, tumingin si Ligaya sa bintana, nakikita ang mga light snowflakes na lumulutang sa skyline ng Maynila. Naramdaman niyang nakulong siya sa pagitan ng pagmamataas at desperasyon.
Nang gabing iyon, muling lumitaw si Eduardo, may hawak na folder ng papel. Narinig ko ang tungkol sa discharge, malumanay niyang sabi. Gusto kong alukin ka ng lugar na matutuluyan, hindi bababa sa hanggang sa maging sapat na malakas ang mga sanggol, napakurap siya. Ano, may guest house sa property ng pamilya sa Dasmariñas Village, pribado, tahimik, na may kumpletong staff. Magkakaroon ka ng access sa 24/7 anti-medical attention, kumunot ang noo ni Ligaya. Hindi ko kayang tanggapin ang charity, hindi yan charity, sabi niya habang hawak ang kanyang tingin. Yan ay logistics. Mahal ang ospital, at naayos ko na ang isang neonatal specialist para sa follow-up. Magiging mas ligtas ka doon. Bakit mo ito ginagawa? Bulong niya. Nag-atubili si Eduardo. Dahil napunta ako sa sitwasyon mo. Nakita ko ang isang taong mahal ko na lumalaban para sa kanyang buhay habang ang lahat ay tumalikod, hindi ko siya nailigtas, ngunit marahil sa pagkakataong ito ay matutulungan ko ang iba. Ang kanyang katapatan ay nagpawala ng kanyang pagtatanggol. Gayunpaman, hindi niya maalis ang takot sa pagiging dependent ang parehong bitag na nahulog siya kay Marco, kung sasabihin kong oo. Dahan-dahan niyang sabi, kailangan ko ng malinaw na patakaran. Tumango si Eduardo. Kung gayon, gagawin natin iyan ng magkasama. Nang gabing iyon, binalangkas nila ang mga patakaran sa cafeteria ng ospital. Magbabayad siya kung kaya niya, kung kailan niya kaya. Mananatili siyang independent, responsable sa kanyang mga propesyonal na desisyon, walang emosyonal na obligasyon, walang malalabong linya. Nang matapos sila, inabot ni Eduardo ang kanyang kamay. Deal. Kinamayan siya ni Ligaya. Deal. 2 araw pagkatapos, isang itim na kotse ang sumundo sa kanya mula sa ospital, ang siyudad ay kumikinang sa ilalim ng isang manipis na snow. Habang patungo sila sa Dasmariñas Village, lumitaw ang property ng mga Herrera na parang galing sa panaginip, isang mansyon na may mga rehas, mga pader na nababalutan ng baging, at mainit na ilaw na sumisilip mula sa mga bintana. Sinalubong siya ni Carlota Herrera, ang kapatid ni Eduardo, sa pinto, maligayang pagdating, sabi niya nang may kabaitan. Naihanda na namin ang nursery. Pumasok si Ligaya at napatigil. 3 cot na nakahanay sa ilalim ng isang malambot na mobile, ang sikat ng araw ay bumubuhos sa puting kurtina, isang nurse ang nag-aayos ng mga bote sa isang tray. Hindi ito naramdaman na bahay ng isang estranghero, naramdaman itong kaligtasan. Nang gabing iyon, matapos sa wakas makatulog ang mga sanggol, tumayo si Ligaya sa tabi ng bintana, nakatingin sa siyudad na minsang inakala niyang sumira sa kanya. Ngayon ay kumikinang itong muli, malayo ngunit maganda. Bumulong siya, salamat. Hindi alam kung kanino niya ito sinasabi, kay Eduardo, sa kapalaran, o sa tahimik na himala ng pagpapatuloy. Sa isa pang bahagi ng bahay, nakaupo si Eduardo sa tabi ng bintana ng kanyang silid-aralan, humihigop ng itim na kape. Mula sa nilamig na patio, nakikita niya ang kanyang anino sa ilaw ng nursery, at bagaman walang sino man sa kanila ang nagsalita ng malakas, alam nilang dalawa na isang mas malaking bagay ang nagsimula. Nagsimula ang lahat sa isang litrato, malabo, hindi gaanong malinaw, ngunit sapat na makapangyarihan upang umapoy sa internet. Isang lalaki na may dark blue coat, na may hawak na maliit na sanggol sa labas ng St. Luke's Medical Center. Ang headline ay bumasa, misteryosong bilyonaryo, nakitang lumabas ng ospital kasama ang anak ng hindi kilalang babae. Sa loob ng ilang oras, natukoy ng mga gossip site na siya si Eduardo Herrera, ang reclusive na biyudo na naging investment magnate. At ang babae, bagaman ang kanyang mukha ay kalahating nakatago sa pamamagitan ng scarf, ay agad ding natukoy, Ligaya Santos, dating asawa ng tech CEO na si Marco de la Cruz. Nalaman ito ni Ligaya kinabukasan nang sumabog ang kanyang telepono sa mga mensahe. Si Mari ang unang tumawag. Huwag kang tumingin sa social media. Huwag mo man lang buksan ang telepono. Ang mga buwitre ay nagpapalipad. Ngunit huli na. Isang baha ng mga headline ang bumaha sa kanyang screen. Mula sa divorce papers patungo sa yakap ng bilyonaryo, ex-wife ni Mendoza, nakahanap ng bagong kayamanan. Ang mga larawan ay nagpaparamdam na sina Eduardo at Ligaya ay magkasintahan, na ang sanggol ay sa kanila. Isang media outlet pa ang nag-claim na lihim silang nagde-date bago ang diborsyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga komento. Mapang-asar, malupit, walang awa, nakabawi ka na. Matalinong babae, successful upgrade. Ito ay ang parehong kahihiyan muli, ngunit sa pagkakataong ito sa pandaigdigang saklaw.
Dumating si Eduardo sa guest house sa loob ng 1 oras, kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit ang tensyon sa kanyang panga ay nagpapakita ng kanyang galit. Nakipag-ugnayan ako sa aking publicist, sabi niya, inilalagay ang telepono sa mesa. Maglalabas kami ng pahayag na naglilinaw na ikaw ay nasa pangangalagang medikal sa pamamagitan ng Herrera Foundation. Ayoko ng awa, sabi ni Ligaya. Gusto kong tumigil sila. Lumambot ang boses ni Eduardo. Hindi sila titigil, hindi pa. Ngunit ang katotohanan ay mas matagal kaysa sa ingay. Nang gabing iyon, sumama sa kanila si Carlota, nagdala ng isang takure ng tsaa at ang kanyang tahimik na awtoridad. Hindi natin ito maaaring hayaang mawala sa kontrol, sabi niya. Iaanunsyo natin na ang Herrera Foundation ay nagbibigay ng neonatal care para sa mga single mothers. Ito ang magre-reframe ng kuwento, gagawa ka ng isang layunin, hindi isang iskandalo, kumunot ang noo ni Ligaya. Gusto mo akong gawing press strategy? Hawak ni Carlota ang kanyang tingin. Gusto kitang protektahan, mahal, at ang iyong mga anak. Maniwala ka sa akin. Ang pampublikong simpatya ay isang baluti sa siyudad na ito. Ang pahayag ay lumabas ng gabing iyon. Kinukumpirma ng Herrera Foundation na sinusuportahan nito si Binibining Ligaya Santos at ang kanyang mga bagong silang nakambal 3 sa pamamagitan ng maternal health initiative nito. Ito ay makinis, propesyonal, at ganap na totoo. Gayunpaman, hindi pinigilan ng katotohanan ang mga bulong, itinuro lamang nito ang mga ito sa ibang direksyon. Nakita ni Marco de la Cruz ang balita mula sa kanyang opisina na may tanawin ng Forbes Park. Napatigil ang kanyang assistant nang ibagsak niya ang telepono sa mesa. Nagpapanggap siyang biktima, galit niyang sabi. At tinutulungan siya ni Herrera. Tawagan ang aking PR team. Hindi natin hahayaan na sirain niya ang aking imahe, bago ang IPO. Si Helena, na nakahiga malapit na nakasuot ng puting silk robe, ay ngumiti ng mapanukso. Baka mas magaling siya sa bagay na ito kaysa sa inaakala mo. Huwag mo akong galitin, Helena. Oh, darling, matamis niyang sabi, humihigop ng champagne. Hindi ko kailangan. Bumalik sa Herrera Mansion, sinubukan ni Ligaya na pakainin ang mga sanggol, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagpatugtog ang nurse ng malambing na musika para pakalmahin sila. Tahimik na nakatayo si Eduardo sa pintuan, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Ayoko nito, bulong ni Ligaya. Ayoko nang bumalik sa spotlight, lumapit siya. Hindi mo hiningi iyan, ngunit maaari mong piliin kung ano ang mangyayari ngayon. Tumingala si Ligaya, nakatingin sa kanyang mga mata. Paano kung magkamali ako ulit? Bahagyang ngumiti si Eduardo. Kung gayon, magkakamali ka ng pasulong. Nang gabing iyon, umupo siya sa tabi ng bintana pagkatapos makatulog ang lahat, nagsuswipe sa isa pang artikulo. Ito ay mula sa katumbas ng Wall Street Journal. Bagong programa ng Herrera Foundation, nakatanggap ng papuri sa pagsuporta sa mga single mothers. Sa unang pagkakataon, hindi malupit ang mga komento. May nagsulat, kung sino man siya, sigurado akong malakas siya. Ipinikit ni Ligaya ang kanyang mga mata, isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, pinag-uusapan ng mundo ang kanyang lakas, hindi ang kanyang kahihiyan, at sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ang kanyang tahimik na pagbabalik, isinulat na headline by headline. Ang tagsibol ay sumilip sa Maynila na parang buntong hininga ng ginhawa. Natunaw ang manipis na nyebe. Ang hangin ay bahagyang amoy lilacs, at ang hardin ng Herrera Mansion ay namumulaklak sa likod ng mga wrought iron gate na parang isang nakatagong paraiso. Halos 1 taon na mula noong gabing iyon sa bus, mula nang masira ang buhay ni Ligaya at muling nabuhay sa parehong paghinga. Lumaki ang kambal 3, na may matatabang pisngi at pagtawa, pinupuno ang bahay ng musika. Nagbalik si Ligaya sa part-time na trabaho bilang freelance editor, binabalanse ang pagiging ina at kalayaan ng tahimik at may pagpapahalaga. Ngunit may nagbago sa pagitan niya at ni Eduardo. Hindi ito biglaan, dahan-dahan itong lumaki, tulad ng ivy na umakyat sa mga pader ng hardin. Ang mga pag-uusap sa gabi ay naging tawanan sa umagang kape, at ang mga pagtingin ay humahaba ng kaunti. Hindi kailanman nila nilampasan ang mga linyang iginuhit nila ilang buwan na ang nakakaraan, ngunit sa paano man ang mga hindi nakikitang hangganan na iyon ay nagsimulang lumabo. Isang hapon, nakatayo si Eduardo sa gate ng hardin na may hawak na isang bouquet ng penis, ang paborito ni Ligaya. Tumingala siya mula sa kanyang laptop habang papalapit ito, nahihiyang ngumiti. Delikado iyan, biro niya.
Ang mga bulaklak ay nangangahulugang may darating. Mahina ang kanyang tawa. Kung gayon, sa palagay ko dapat itong may babala. Nag-atubili siya. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang isang maliit na velvet box. Sa loob ay walang diamante na kasing laki ng pagmamataas. Ito ay isang simpleng platinum band, elegante at discreet, na may nakaukit na tatlong inisyal N, G, E. Para sa kanila, malumanay niyang sabi, at para sa iyo, kung papayagan mo ako. Napatigil si Ligaya. Eduardo, hindi ko iyan hinihingi, dahil naaawa ako sa iyo. Dahan-dahan siyang pinutol. Hinihingi ko iyan dahil sa isang punto, ikaw ang naging kapayapaan ko. Ikaw at ang tatlong himala sa itaas ang nagbalik ng buhay sa bahay na ito. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ayoko maging kaso ng charity ng sinuman. Lumapit pa siya. Kung gayon, huwag. Maging kasama ko ayon sa iyong mga kondisyon. Tiningnan ni Ligaya ang singsing, ang sikat ng araw ay sumasalamin sa metal. Naisip niya ang bawat sandali na naghatid sa kanya doon ang diborsyo, ang mga gabi sa ospital, ang kalungkutan. Sa paano man, ang lahat ay naghatid sa kanya sa lalaking ito na hindi nag-aalok ng pagliligtas, kundi paggalang. Oo, sa wakas ay bulong niya. Ngunit kung ipapangako mo ang isang bagay anuman na hindi na natin hahayaan na muli tayong tukuyin ng mundo, ngumiti si Eduardo. Deal. Ikinasal sila kinabukasan sa parehong hardin kung saan niya siya inalok. 5 tao lang ang dumalo: Carlota, Mari, ang housekeeper na naging pamilya, at, syempre, ang 3 sanggol sa maliliit na puting damit. Ang seremonya ay maikli, ngunit maganda, walang photographer, walang press, walang engrandeng, tanging katotohanan lamang. Binasa ni Carlota ang isang maikling bendisyon mula sa isang lumang aklat ng pamilya Herrera. Naway hindi malito ang tahanan na ito sa katahimikan sa kawalan, o sa lakas sa katigasan. Nang isinuot ni Eduardo ang singsing sa daliri ni Ligaya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, hindi siya naramdaman na maliit sa kanyang sariling kwento, naramdaman niyang pinili. Pagkatapos, nagbahagi sila ng isang simpleng pagkain sa ilalim ng ivy-covered pergola, lumubog ang araw, pininturahan ang hardin ng ginto. Nagbuhos si Eduardo ng champagne, tumayo si Ligaya na may ginger ale. Para sa pagpapatuloy ng buhay, sabi niya, itinataas ang kanyang baso. Para sa pag-ibig na hindi nangangailangan ng madla, dagdag ni Eduardo, kinalansing ni Mari ang kanyang baso. At para sa patunay na minsan nananalo ang mga mabubuting tao. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ang lahat, naiwan si Ligaya mag-isa sa tahimik na hardin, nakapaa sa malamig na bato. Ang hangin ay amoy jasmine. Tumingin siya sa naiilawan na skyline ng Maynila, lampas sa mga pader, at bumulong, nagawa natin, nanay. Ang mga sanggol ay gumalaw sa nursery sa itaas, ang kanilang malambing na iyak ay lumulutang sa bukas na bintana na parang isang lulabay. Tumingin si Ligaya sa ilaw ng bahay. Nasa bahay na tayo ngayon? At ngumiti siya. Sa unang pagkakataon mula nang pirmahan niya ang mga papeles ng diborsyo, hindi siya nagpapakatatag na bubuhay siya. Ang gala ng Herrera Foundation ay ang uri ng kaganapan na sinisikap ng mga tao na imbitahan sa loob ng maraming taon. Isang nakasisilaw na gabi sa The Peninsula, Manila, puno ng mga piling tao ng siyudad, bawat mesa ay puno ng kristal. Bawat bisita ay kumikinang sa lumang pera at makintab na ambisyon. Ito rin ang unang pagkakataon na lilitaw si Ligaya Herrera sa publiko mula ng kanyang discreet na kasal. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinara ni Carlota ang likod ng kanyang damit. Ito ay isang eleganteng itim na Dior gown, klasiko ngunit simple, ipinere sa isang delikadong Tiffany pendant. Ang kinang mo, sabi ni Carlota habang inaayos ang clasp. Elegant, walang pasintabi eksakto kung ano ang kailangan natin ngayong gabi. Hindi pa rin ako sigurado dito, pag-amin ni Ligaya, nanginginig ang hininga, ayoko nang maging headline muli. Ngumiti si Carlota nang may pagkaalam. Mahal ko, hindi mo kailangang maging headline, ikaw ang kuwento. Pumasok si Eduardo na nakasuot ng perpektong pinasadyang tuxedo, ang kanyang mga cufflink ay sumasalamin sa ilaw ng chandelier. Huminto siya, hinahangaan siya. Titigil ka sa silid, Ligaya. Namula siya, hindi iyan ang layunin. Marahil hindi, malumanay niyang sabi. Ngunit mangyayari pa rin iyan. Nang dumating sila sa gala sa The Peninsula, Manila, ang hangin ay umuugong sa mga bulong, sumabog ang mga flash, ngunit ang security team ng mga Herrera ay nagpapanatili ng isang magalang na distansya. Nang pumasok sila sa ballroom, humina ang mga usapan.
Naramdaman ni Ligaya ang mga tingin, ang pagkausisa. Ang ilan ay nakakita ng isang muling nabuhay na iskandalo. Ang iba ay pagtitiyaga. Inakay siya ni Eduardo sa kanilang mesa. Ibalewala mo ang ingay, bulong niya. Nalagpasan mo na ang mas masama. Sa kabilang bahagi ng silid, si Helena Reyes ay nakatayo malapit sa Champagne Tower, ang kanyang silver gown ay kumikinang na parang baluti. Nagdusa ang kanyang karera pagkatapos ng ilang nabigong kampanya, ngunit alam pa rin niya kung paano makakuha ng atensyon. Nang magtama ang kanyang tingin kay Ligaya, ang kanyang ngiti ay purong lason. Well, kung hindi ba si Mrs. Herrera, sabi niya nang sa wakas ay lumapit siya sa matamis na boses, anong kahangahangang pagbabalik kailangan kong sabihin? Eduardo, mayroon kang isang tipo matatapang na babae, sirang-sira, na may malalaking mata. Lumakas ang tibok ng puso ni Ligaya, ngunit nanatili siyang kalmado. Tama ka, Helena, kalmado niyang sagot. Kailangan ng tapang upang magsimulang muli. Dapat mong subukan iyan minsan. Kumislap ang mga mata ni Carlota sa pagmamalaki mula sa kabilang panig ng silid, napakurap si Helena, nagulat. Bago pa siya makasagot, dumaan ang isang waiter, at grasyosong tumalikod si Ligaya. Ilang minuto, pagkatapos, tinawag ng host si Eduardo sa entablado upang ibigay ang pangunahing parangal ng gabi para sa Humanitarian Excellence. Kinuha niya ang mikropono at ngumiti sa madla. Nagsimula ang taong ito, pinapaalalahanan ako na ang lakas ay hindi laging umuugong. Minsan bumubulong ito sa pamamagitan ng pagmamalasakit, ng tapang na muling magtayo kapag ang mundo ay sumuko na sa iyo. Bahagya siyang lumingon, nakatingin kay Ligaya. At ngayong gabi, iniaalay ko ang sandaling ito sa mga nagpapatunay na ang dangal at gilas ay mas malakas kaysa sa anumang iskandalo. Nagpalakpakan ang madla, at bagaman ang kanyang mga salita ay para sa karamihan, alam ng lahat kung sino ang talagang pinapatungkol nito. Sa press table, isang reporter ang bumulong, talaga bang kahanga-hanga, hindi tulad ng sinabi ng mga tabloid. Nang matapos ang event, lumabas si Ligaya sa balkonahe na may tanawin ng Forbes Park. Kumikinang ang siyudad sa ibaba walang katapusan at buhay. Sumama si Eduardo sa kanya, naglagay ng shawl sa kanyang mga balikat. Nagsisisi ka ba? Tanong niya ng mahina, umiling siya. Sa unang pagkakataon, hindi ako ikaw ang naging katahimikan ng iyong sariling bagyo. Mula sa ibaba, kinuha ng mga photographer ang huling kuha sina Ligaya at Eduardo laban sa skyline ng Maynila, ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mga ilaw ng siyudad ay nagbalangkas sa kanila na parang mga bituin. Sa umaga, kakalat ang larawan sa lahat ng dako, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang mga headline mula sa iskandalo patungo sa lakas, ang puso ng bagong power couple ng siyudad. Sa unang pagkakataon, hindi siya pinagtatawanan ng mundo, pinapalakpakan siya. Kinabukasan pagkatapos ng gala, ang mga headline ay mabait, halos may paggalang. Ligaya Herrera, Grace Under Fire. Sa isang pagkakataon, hindi siya kinutya ng internet, ipinagdiwang siya. Ngunit ang mga tagumpay sa buhay ni Ligaya ay hindi kailanman dumating ng walang anino. Ang anino na iyon ay dumating 3 araw pagkatapos sa anyo ng isang makapal na sobre na inihatid ng courier sa Herrera Mansion. Nakita ito ni Eduardo sa nursery, mahinang bumubulong habang pinapatulog si Grace. Dumating ito para sa iyo, sabi niya, kumunot ang noo habang hawak ang sobre. Ang letterhead ay nagpabalisa sa kanyang Chan Mendoza and Associates, attorneys at law. Binuksan niya ito, at nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ito ay isang petisyon. Si Marco de la Cruz ay humihingi ng partial custody ng kambal 3. Sa isang sandali, hindi makahinga si Ligaya. Nanginginig ang papel sa kanyang kamay. Ginagawa niya ito para saktan ako, bulong niya. Ni hindi niya sila nakita kahit minsan, humigpit ang panga ni Eduardo. Hindi siya mananalo. Ngunit alam ni Ligaya ang kapangyarihan ni Marco, ang kanyang mga abogado, ang kanyang pera, ang kanyang pagnanais na kontrolin ang narrative. Ginamit niya ang sistema tulad ng dati bilang sandata. Sa tanghali, nasa bahay si Mari na may bukas na laptop at mga papeles na nakakalat sa mesa ng kainan. Ito ay isang trick, sabi niya. Sinusubukan niyang maghasik ng pagdududa sa publiko, bago ang IPO ng kanyang kumpanya sa susunod na quarter. Kung mukha siyang tapat na ama, mas magtitiwala sa kanya ang mga investor. Naglakad-lakad si Ligaya, nanginginig ang boses sa galit. Ginagamit niya ang aming mga anak bilang PR props. Oo, sagot ni Mari, at pagbabayarin natin siya.
Nagsimula silang bumuo ng kanilang kaso, mga record ng ospital, kawalan ni Marco, pinansyal na kapabayaan, maging mga text message na nagpapatunay na tumanggi siya ng suporta. Inalok ni Eduardo ang legal team ng mga Herrera, ngunit tumanggi si Ligaya. Hindi, matatag niyang sabi. Kung haharapin natin siya, gagawin natin yan bilang ako, hindi bilang iyong asawa. Hindi ko hahayaan na gawin niya itong isa pang Rich versus Poor circus. Ang unang pagdinig ay ginanap sa isang tahimik na korte sa Pasig. Dumating si Marco kasama ang kanyang mga abogado at si Helena, na nakasuot ng designer gray, nagpapanggap na mapagpakumbaba. Mukha siyang mayabang, kaakit-akit, eksakto ang taong gusto niyang makita ng mga kamera sa labas. Nang sumampa si Ligaya sa testigo, bahagya siyang ngumiti, na parang nanonood ng isang pelikula na akala niya ay nanalo na siya. Ngunit nang iniharap ni Mari ang mga ebidensya, nagsimulang mabasag ang kanyang tiwala. Ipinakita niya ang mga email na nagpapatunay ng kawalan ng kontak ni Marco sa panahon ng pagbubuntis, mga hindi na bayarang medical bills, at, ang pinaka-nakakakundena, isang emosyonal na voicemail na naiwan niya ilang buwan na ang nakakaraan. Sa tingin mo ba may magbabago sa mga bata? Problema mo sila, hindi ako. Natahimik ang korte. Umangal ang abogado ni Marco, ngunit nangyari na ang pinsala. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses. Wala siya nang ipanganak sila, hindi niya alam ang kanilang mga pangalan. At ngayon, kapag muling nagsisimulang respetuhin ako ng mundo, naalala niya na isa siyang ama. Hindi, mahal na hukom, naalala niya na mayroon siyang imahe. Tiningnan siya ng hukom sa ibabaw ng kanyang salamin, hindi mababasa ang ekspresyon. Ginoong De La Cruz, mukhang walang batayan ang inyong petisyon. Mananatili ang korte sa kustudiya ng ina na may limitadong supervised visits pending review. Namula ang mukha ni Marco. Lumapit si Helena sa kanya, bumubulong ng galit, ipinangako mo sa akin na gagana iyan. Sa labas ng korte, dumagsa ang mga reporter. Pinabulag ng mga flash si Ligaya habang inakay siya ni Mari sa dami ng tao. May sumigaw, binibining Herrera, nilalayo niyo ba ang mga bata sa kanilang ama? Huminto si Ligaya, lumingon, at hinarap ang mga kamera ng diretso. Pinoprotektahan ko sila mula sa kung ano ang naging kanilang ama. Ang clip na iyon ay umuulit sa loob ng ilang araw sa lahat ng channel. Ito ang tunog ng isang babae na tumatangging maging biktima muli. Sa kotse, hinawakan ni Eduardo ang kanyang kamay. Kahanga-hanga ka doon, malumanay niyang sabi. Mahina ang ngiti niya, halata ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi, pagod lang ako sa pagtalikod. Habang lumalayo sila, pinanood sila ni Marco mula sa hagdan ng korte, nag-aapoy ang galit sa likod ng kanyang pinakintab na maskara. Ikinapitan siya ni Helena, ngunit halos hindi niya ito napansin dahil sa unang pagkakataon, napagtanto niya ang isang nakakatakot na bagay. Ang babaeng minsan niyang iniwan ay hindi na sirang-sira, mapanganib na siya. 2 buwan pagkatapos ng pagdinig sa kustodiya, tila huminto na ang pag-ikot ng mundo laban sa kanya. Muling itinayo ni Ligaya ang kanyang buhay, maliit na tagumpay sa bawat tagumpay. Lumaki ang kambal 3, si Noah ang unang tumawa. Natuto si Grace na humawak sa buhok ng kanyang mommy, at si Elias ay may iyak na sapat na malakas upang gisingin ang siyudad. Hindi na naramdaman na hiniram na espasyo ang Herrera Mansion, naramdaman na itong tahanan. Gumugugol siya ng umaga sa pag-edit ng mga maiikling dokumentaryo para sa isang lokal na studio, nagtatrabaho mula sa kanyang paboritong sulok sa tabi ng bintana. Madalas na dumadaan si Eduardo, na may kape sa kamay, nagpapanggap na hindi niya ito sinisiyasat. Matatag na ang kanilang pag-ibig ngayon, tahimik, ngunit malalim ang ugat, na parang isang bagay na napanalunan sa mga bagyo, hindi binuo sa mga ilusyon. Isang hapon, habang pinapakain ni Ligaya ang mga sanggol, pumasok si Carlota na may daladalang sobre na may gintong selyo. Dumating ito para sa iyo, sabi niya. Isang imbitasyon mula sa gallery sa Bonifacio Global City. Kumunot ang noo ni Ligaya, pinupunasan ang formula sa kanyang manggas. Isang gallery. Hindi naman ako ang tipo ng tao sa mundo ng sining, ngumiti si Carlota. Hindi iyan tungkol sa sining. Nag-oorganisa sila ng isang charity exhibition, mga ina ng pagtitiyaga, mga litrato at maiikling pelikula tungkol sa mga kababaihan na muling nagtayo ng kanilang buhay. Gusto ka nilang isama. Ibinaba ni Ligaya ang bote, malakas ang tibok ng puso. Ako, bakit? Dahil hinawakan sila ng iyong kwento, malumanay na sabi ni Carlota. Isang tao mula sa pahayagan ang nagpadala sa kanila ng clip na iyon mula sa korte.
Ang sinabi mong pinoprotektahan mo ang iyong mga anak mula sa kung ano ang naging kanilang ama, nag-viral iyan. Umupo si Ligaya, bumilis ang pulso. Hindi ko ginawa yan para sa atensyon. Alam ko, sagot ni Carlota. Iyan ang dahilan kung kailanman naniniwala sa iyo ang mga tao. Isang linggo pagkatapos, binuksan ang exhibition na may champagne glasses at camera flashes, amoy lirio at sariwang pintura ang gallery. Malalaking litrato ng mga kababaihan ang nakahanay sa mga pader, mga doktor, sundalo, survivors. Sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang nakararangkot na larawan ni Ligaya, na hawak ang kanyang kambal tatlo, kinunan spontaneously ni Carlota isang umaga. Ang caption ay bumasa. Ang lakas ay hindi minamana, ito ay muling itinayo. Tahimik na tumayo si Ligaya sa gilid ng karamihan, hindi komportable sa atensyon. Lumapit si Eduardo na nakasuot ng pinasadyang dark blue suit, buong pagmamalaki ngunit discreet. Nabibilang ka dito, malumanay niyang sabi. Hindi ganoon ang pakiramdam, pag-amin niya. Ako ay isang ina lang na nakaligtas sa malas. Ngumiti siya. Ikaw ay isang kuwento na kailangan paniwalaan ng mga tao. Maayos ang takbo ng gabi hanggang sa isang pamilyar na boses ang pumutol sa malambing na musika. Well, kung hindi ba ito poetiko? Lumingon si Ligaya at nakita si Helena Reyes na lumulutang patungo sa kanya sa isang silver backless gown, ang parehong brand na sumuporta sa kanyang nabigong kampanya. Iba ang hitsura mo, sabi ni Helena, na nagpapanggap na mabait. Ang tagumpay ay bagay sa iyo. Helena, kalmado niyang sagot. Nasa isang charity event ka para sa mga ina. Subukan mong huwag itong gawing runway. Humigpit ang ngiti ni Helena. Talaga bang iniisip mo na buburahin ng bagong imahe na ito ang iyong nakaraan? Alam natin na gustong-gusto ng press ang isang magandang pagbagsak. Bago pa makasagot si Ligaya, isang mahinang click ang umalingaw-ngaw malapit. Binalingan ng mga reporter ang kanilang mga kamera sa paghaharap. Agad na lumapit si Eduardo, ang kanyang presensya ay namuno sa silid. May problema ba dito? Nang hina ang pagmamalaki ni Helena, pinabati ko lang ang iyong asawa. Mabuti, sabi ni Eduardo ng malamig. Kung gayon, isipin mong tapos na. Nawasak ang tensyon, ngunit nanatili ang pinsala. Nang gabing iyon, pinindot ni Ligaya ang kanyang telepono, binabasa ang mga bagong headline. Ex-wife ni Mendoza at kanyang asawang rival, nagkaharap sa BGC. Nagsisimula muli ang siklo, ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago sa loob niya. Sa halip na panik, naramdaman niya ang linaw. Tinawagan niya ang kanyang lumang mentor sa telebisyon, si Direk Benje Cruz. Benje, sabi niya, gusto kong gumawa ng isang bagay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa lahat ng kababaihan na pinatahimik, pinahiya, o pinabayaan. Isang tunay, tapat, at totoo na dokumentaryo. Ngumiti ang boses ni Benje sa telepono. Sa wakas, handa ka na bang sabihin ang iyong sariling kuwento? Hindi, matatag niyang sagot. Handa akong sabihin ang ating kuwento. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya ang mas magaan. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumatakas sa mga headline, sinusulat niya ang mga ito. At sa isang penthouse na may tanawin ng siyudad, nakita ni Marco de la Cruz ang parehong kuwento na trending, ang mukha ng kanyang ex-wife na kumikinang sa bawat screen. Nagbuhos siya ng isa pang inumin, ang kanyang refleksyon ay nagpapangit sa salamin dahil sa unang pagkakataon, hindi ang reputasyon niya ang nasusunog, kundi ang kanyang sarili. Kinabukasan, pagkatapos ng kaganapan sa gallery, ang Maynila ay umugong sa mga bagong usap-usapan. Muling nag-viral ang litrato ni Ligaya sa exhibition, sa pagkakataong ito ay ibinahagi ng mga business magazine na pinupuri siya bilang simbolo ng integridad. Ang isang larawan na iyon ay nagparamdam sa kanya na mas kilala kaysa dati. Ngunit ang pagiging kilala sa isang siyudad, na binuo sa kapangyarihan ay laging may kasamang panganib. Sa Herrera Tower sa Ayala Avenue, pinangunahan ni Eduardo ang isang tensiyonado na board meeting. Ang paksa ay isang malaking acquisition ng mga high-profile na ari-arian, na pinangunahan ng isang firm na may kaugnayan sa mga kumpanya ni Mendoza. Nag-aalerto ang instincts ni Eduardo. Hindi siya nagtitiwala sa mga aksidente, lalo na kung may kasamang mamahaling barong. Lumapit si Carlota upang bumulong, ang mga tao ni Marco ay naghahalughog sa ating mga investor. Sinusubukan niyang kumapit sa deal na ito upang muling buuin ang kanyang reputasyon. Matamlay na tumango si Eduardo, kung gayon, kailangan nating putulin iyan bago pa niya lasunin ang silid. Sa kabila ng mesa, ipinproyekto ng nangungunang negosyador ang isang file sa screen.
Ang paunang pondo ay nagpapakita ng positibong numero, sabi niya. Ang tech subsidiary ni Marco de la Cruz, Fiery Solutions, ay nag-aalok ng infrastructure support para sa Phase 2. Sabi ng kanilang PR team na magiging maganda ito para sa pampublikong imahe malinis, sustainable. Ang boses ni Eduardo ay pumutol sa bulungan, mura ang pampublikong imahe, gusto ko ng due diligence. Sa tanghali, isang ulat ang dumating sa kanyang desk. Mga pahina ng mga red flags na nakatago sa likod ng mga layer ng shell companies. Ang mga bakas ng paa ni Marco ay nasa lahat ng dako mga peking valuation, insider loans, at isang kahina-hinalang pondo. Hindi ito isang business partnership, ito ay isang bitag. Agad na tinawagan ni Eduardo si Mari. Kailangan kong pumunta kayo ni Ligaya sa opisina, kailangan ninyong makita ito. Nang dumating si Ligaya, kumikinang ang skyline ng siyudad sa likod ng mga salamin na dingding. Ibinuklat ni Eduardo ang mga dokumento, ginagamit niya ang pangalan ng Herrera upang linisin ang kanyang utang, paliwanag niya. Kung lumabas ito, hindi lang ako ang masisira. Hihilahin muli ang iyong pangalan sa putik. Namutla ang mukha ni Ligaya. Plinano niya ito, ang gallery, ang charity. Lahat ay pain. Sinuri ni Mari ang mga pahina, pinipikit ang mga mata. Laging dalawang laro ang nilalaro ni Marco. Siguradong siya ang nag-leak ng confrontation sa BGC para ihanda ang lugar. Gusto niyang ilarawan ka bilang unstable bago gumuho ang deal na ito. Sa ganoong paraan, kapag naghanap ng dugo ang press, matatalsikan ka at si Eduardo. Kinapitan ni Ligaya ang gilid ng desk, hindi. Sa pagkakataong ito, tayo ang unang susugod. Ngumiti si Mari, eksakto ang iniisip ko. Lumipas ang mga oras sa pagbuo ng kanilang kontra-atake, isang coordinated statement, financial audits, at isang discreet leak sa isang pinagkakatiwalaan mamamahayag. Ang ebidensya ng pandaraya ni Marco ay lalabas na parang galing sa loob ng kanyang sariling kumpanya. Nang gabing iyon, dumalo si Eduardo sa huling dinner ng mga investor sa isang restaurant na may tanawin ng ilog, puno ng mga chandelier at mga bulong ng lumang pera. Nandoon na si Marco, puno ng kaakit-akit at tiwala, humihigop ng whiskey kasama ang mga potensyal na investor. Eduardo, sabi niya na may sobrang pinakintab ng ngiti. Inaasahan kong magtatagpo tayo. Narinig ko na ang iyong asawa ay isang superstar kamakailan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Eduardo, kakaiba. Narinig ko na malapit ka ng maging headline, nang hina ang ngiti ni Marco. Nang sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang alon ng mga notification ang nagpasikat sa screen, mga email, alerto, mga banner ng breaking news. Kumikinang ang headline mula sa Business World, Mendoza Enterprises, under investigation for financial irregularities. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Nagsimulang bumulong ang mga investor. Sumabog ang mga flash. Lumapit pa si Eduardo. Mabagal, ngunit nakamamatay. Binuo mo ang iyong imperyo sa mga kasinungalingan, Marco. Ituring mo itong iyong eviction notice mula sa aking syudad. Nang bumalik si Eduardo sa bahay, naghihintay si Ligaya sa sala. Tulog na ang mga sanggol sa itaas. Tinitigan niya ito ng tahimik na pagmamalaki. Gana, maluwag ang kurbata niya, humihinga. Tapos na siya. Tumango si Ligaya, may maliit na ngiti na nabuo. Kung gayon, isa na namang anino ang nabawasan sa atin. Inalis ni Eduardo ang isang hibla ng buhok sa kanyang mukha. Hindi. Malumanay niyang sabi. Ang iyong ilaw ang sumunog sa kanya. Sa kabilang dako ng ilog, nakatingin si Marco mula sa bintana ng kanyang penthouse. Ang skyline ng Maynila ay sumasalamin sa kumikinang na salamin, walang awa at walang pakialam. Gumuho ang kanyang imperyo, at sa pagkakataong ito, wala siyang masisisi kundi ang kanyang sarili. Ang taunang gala ng Herrera Foundation sa The Peninsula Manila ay isang selebrasyon ng pag-unlad, isang gabi ng karangyaan at pasasalamat. Kumikinang ang ballroom sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Umaawit ang mga violin sa ibabaw ng bulungan ng mga usapan, at ang amoy ng mga peonis ay pumupuno sa hangin. Para kay Ligaya, ito ay isang sandali ng pagkumpleto. Dito mismo ikinasal ang kanyang dating asawa kay Helena Reyes. Ngayon ay bumalik siya hindi bilang iskandalo, kundi bilang ang babaeng gustong makilala ng lahat. Dumating siya sa braso ni Eduardo, nakasuot ng malalim na emerald green gown, ang kanyang buhok ay sa malambot na alon. Sumabog ang mga flash na parang paputok habang bumaba sila ng kotse. Binibining Herrera, dito po. Sigaw ng mga photographer. Ngumiti siya ng may gilas ngunit kalmado,
Alam na ang bawat kuha ngayong gabi ay magsasabi sa mundo kung sino siya. Sa loob, ang mga piling tao ng siyudad ay nagpapaikot-ikot sa pagitan ng champagne at tsismis. Sumunod sa kanya ang mga bulong sa lahat ng dako paghanga na may halong inggit. Iyan siya, bulong ng isang babae. Ang babaeng nagpabago ng iskandalo sa imperyo. Naramdaman ni Ligaya na matatag siya, hindi mahahawakan, hanggang sa isang pamilyar na boses ang pumasok sa ingay na parang lason. Well, kung hindi ba ito ang milagro ng syudad? Lumitaw si Helena Reyes. Ang kanyang silver gown ay nakakapit na parang ikalawang balat. Isang baso ng champagne sa kanyang kamay. Ang kanyang ngiti ay walang kapintasan, ang kanyang mga mata ay nakamamatay. Malayo na ang narating mo mula sa Binondo, matamis niyang sabi. Sabihin mo sa akin, namimiss mo ba ang pagiging ordinaryo? Ang mga labi ni Ligaya ay gumuhit ng malamig ng ngiti. Hindi, ngunit namimiss ko kapag hindi mahalaga ang mga taong tulad mo. Umalis ang bulungan sa paligid nila. Humigpit ang mukha ni Helena, mag-ingat ka, darling. Ako ang nagtayo ng mundong ito bago ka pa man makatapak. Kung gayon, marahil oras na para baguhin ito ng isang tao, sagot ni Ligaya. Bago pa makasagot si Helena, isang mas malalim na boses ang pumutol sa tensyon. Mga binibini, sabi ni Marco de la Cruz, habang papalapit, mukhang nakakabahala na kalmado sa isang itim na tuxedo. Nagpapatawa pa rin kayo, nakikita ko. Lumingon si Ligaya sa kanya, bumilis ang pulso. Anong ginagawa mo dito? Inimbitahan ako, malumanay niyang sabi. Hindi tulad ng ibang tao, may koneksyon pa rin ako. Ang kanyang mapanuksong ngiti ay ang parehong ngiti na dati ay nagpapabalisa sa kanyang tiyan. Ngayon ay nagdudulot lamang ito ng pagkasuklam. Dapat mas mapili ang seguridad, sabi ni Eduardo, lumitaw sa tabi niya, ang kanyang presensya, isang pader ng kalmadong kapangyarihan. Hindi siya pinansin ni Marco. Mag-relax ka, Herrera. Gusto ko lang batiin ang masayang mag-asawa. Anong ganda ng kuwento mula sa aking ex-wife hanggang sa bilyonaryong asawa. Marahil dapat kitang pasalamatan sa pagpapakintab sa iniwan ko. Ang mga salita ay tumama na parang sampal. Natahimik ang silid. Dahan-dahang huminga si Ligaya at humakbang pasulong. Dapat mo akong pasalamatan dahil nakaligtas ako sa iyo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang clutch at kinuha ang isang maliit na sobre. Naaalala mo ba ito? Sabi niya, itinataas ang mga photocopy, mga legal na dokumento, lumang libro ng accounting, ebidensya ng mga mapanlinlang na shell companies ni Marco. Ipinagpekpeke mo ang mga ito sa panahon ng aming kasal. Itinago ko ang mga ito. Nasa SEC na ang mga ito. Nanghina ang ngiti ni Marco sa unang pagkakataon. Nagbabluff ka? Nagtanong ka ba? Malumanay na tanong ni Ligaya. O nauubusan ka na lang ng kasinungalingan? Umalis ang bulungan. Umurong si Helena, ang kanyang mga mata ay tumalon sa pagitan nila. Hindi gumalaw si Eduardo, pinagmamasdan lamang si Ligaya habang inaangkin ang entablado na minsan ay ninakaw mula sa kanya. Nagsimulang mabasag ang maskara ni Marco. Pagbabayaran mo ito, bulong niya. Hawak ni Ligaya ang kanyang tingin ng may kalmadong apoy. Hindi, Marco, pinagsisihan ko na. Ngayon ikaw naman. Sinubukan niyang magsalita, ngunit biglang lumingon si Helena sa madla, nanginginig ang boses. Sinabi niya sa akin na malinis ang mga account na iyon, hindi ko alam. Dumagsa ang mga photographer. Muling sumabog ang mga flash, mas maliwanag, mas matalas. Sa loob ng ilang segundo, ang lalaking minsan ay may katapatan ng siyudad ay napapalibutan, nakulong sa pagitan ng babaeng kanyang ipinagkanulo at ng babaeng sa wakas ay nagbunyag sa kanya. Lumingon si Ligaya kay Eduardo, matatag ang kanyang kamay sa kanya. Umuwi na tayo. Habang papalabas sila, sumisigaw ang mga reporter, humahabol ang mga kamera sa kanila na parang mga gamugamo sa ilaw, ngunit hindi lumingon si Ligaya. Sa labas, kumikinang ang siyudad laban sa kalangitan sa gabi. Mahigpit na hinawakan ni Eduardo ang kanyang kamay. Tapos ka na niya, bulong niya. Dahan-dahang huminga si Ligaya, ang hangin ay puno ng tagumpay. Hindi, malumanay niyang sabi. Siya ang nagtapos sa sarili niya. At sa likod nila, sa ginintuang silid ng The Peninsula Manila, nagsimulang gumuho ang imperyo ni Marco de la Cruz. Ang epekto ng paghaharap sa The Peninsula ay tumama sa Maynila na parang bagyo. Magdamag, lahat ng pangunahing pahayagan ay naglalaman ng kuwento. Marco de la Cruz, nahaharap sa akusasyon ng pandaraya matapos ang pampublikong paghaharap sa dating asawa sa charity gala.
Ang litrato ni Ligaya na nakatayo, ang kanyang kamay sa isang akto ng paglantad ay lumabas sa front page ng Philippine Daily Inquirer. Sa isang pagkakataon, hindi siya ang iskandalo, siya ang pagbabayad. Ngunit si Marco de la Cruz ay hindi ang uri ng lalaki na tahimik na bumagsak. 2 araw pagkatapos, isang courier ang dumating sa Herrera Mansion na may isa pang sobre, may selyo ito ng Court of Appeals. Binasa muna ni Eduardo, humigpit ang kanyang ekspresyon. Idinedemanda kanya, sabi niya. Defamation. Lumubog ang tiyan ni Ligaya. Defamation? Siya ang nagpadaya. Sinasabi niya na gumawa ka ng ebidensya para sirain ang kanyang negosyo, sabi ni Eduardo, humigpit ang panga. Sinusubukan kanyang gawing kontrabida. Sa isang sandali, muling sumingit ang lumang takot sa kanyang dibdib. Ang parehong kawalan ng kapangyarihan na naramdaman niya sa panahon ng diborsyo nang ilarawan siya ng mga abogado ni Marco bilang unstable at sakim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Dumating si Mari sa loob ng 1 oras, ang kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig, ang kanyang notebook ay puno na ng mga tala. Haharapin natin siya ng katotohanan, sabi niya. Ang tunay na mga dokumento, ang mga timestamp, ang mga saksi. Gusto mo ng giyera, Ligaya? Bigyan natin siya. Ang mga sumunod na linggo ay lumabo sa mga strategic meetings, mga tawag sa telepono sa gabi, at mga deposition. Naglalabas ang mga tabloid ng mga kuwento araw-araw, ang ilan ay totoo, ang karamihan ay baluktot. Asawa ni Herrera, gumaganti. Paghihiganti ng ex, katarungan. Sinubukan ni Ligaya na huwag basahin ang mga ito. Ngunit kung minsan ay nakikita niya ang mga ito sa mga pasilyo ng mga supermarket, ang kanyang sariling mukha ay nakatitig sa kanya sa ilalim ng mga malupit na headline. Pinrotektahan siya ni Eduardo hanggat kaya niya, tinatanggihan ng mga panayam, pinapatibay ang seguridad. Desperado siya, sabi niya isang gabi habang naglalakad sila sa tahimik na hardin. Alam niya na kung matalo siya sa kasong ito, matatapos ang kanyang karera at reputasyon. Huminga si Ligaya nang nanginginig. Dapat na naisip niya iyan bago sirain ang akin. Nang dumating ang petsa ng paglilitis, puno ang silid ng press. Pumasok si Marco na may karaniwan niyang baluti pinasadyang suit at mayabang na ngiti. Ngunit sa malapitan, nakita ni Ligaya ang mga bitak, mga matang puno ng dugo, bahagyang baluktot ang kurbata. Nagsimula ang pagdinig. Inilarawan ng abogado ni Marco ang isang larawan ng pagtataksil, inaangkin na pinilit ni Ligaya ang mga financial statements bilang paghihiganti. Tinawag siyang emotionally unstable, mapaghiganti, at obsessed. Ang parehong nakakapagod na narrative, ngunit ngayon, ay hindi na ito epektibo. Nang dumating ang turno ni Mari, tinawag niya ang kanyang unang testigo, isang accountant mula sa Fiery Solutions na nagpatotoo na inutusan ni Marco ang mga pekeng libro ng accounting upang palakihin ang mga numero bago ang IPO. Umugong ang korte. Pagkatapos ay ipinplay ni Mari ang isang audio recording. Ang boses ni Marco hindi mapagkakamali, mapanukso, walang makakahanap ng perang iyan. Masyado siyang inosente para maintindihan ang mga numero. Nawala ng kulay ang mukha ni Marco. Tinaas ng hukom ang kanyang kilay. Iyan ba ang iyong boses, Ginoong de la Cruz? Nagutal ang abogado. Objection denied, sabi ng hukom ng matalim. Ang natitirang bahagi ng paglilitis ay ingay na lamang. Ang ebidensya ay napakalaki. Tinawag ito ng media na The Fall of Mendoza. Nagsimulang umatras ang mga investor. Nawala si Helena sa korte sa kalagitnaan ng proseso, ang kanyang telepono ay umuugong sa mga mensahe mula sa mga brand na pinutol ang kanilang koneksyon. Nang dumating ang hatol, mabilis ito. Ang kaso ng defamation ni Marco de la Cruz ay ibinasura ng may prejudice. Inutusan ng hukom na bayaran niya ang legal fees at maglabas ng formal na paghingi ng tawad sa loob ng 7 araw. Sa labas ng korte, muling pinalibutan ng mga reporter si Ligaya. May sumigaw, binibining Herrera, nararamdaman mo bang nabigyang katarungan ka? Huminto si Ligaya sa tuktok ng hagdan. Hindi ko kailangan ng katarungan, sabi niya. Kailangan ko lang ang katotohanan. Ang kanyang mga salita ay na-live stream sa lahat ng pangunahing channel. Maging ang mga anchor ay natahimik sandali. Nang gabing iyon, habang kumikinang ang siyudad sa ilalim ng kanyang bintana, binuhusan siya ni Eduardo ng isang baso ng alak. Tapos na, sabi niya. Tiningnan siya ni Ligaya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit matatag. Hindi pa tapos. Hihingi siya ng tawad, ngunit hindi dahil sa nagsisisi siya, kundi dahil sa wakas ay pinilit siya ng mundo.
Isang linggo pagkatapos, naglathala ang Business World ng isang kalahating pahinang pahayag mula kay Marco de la Cruz. Humihingi ako ng tawad kay Ligaya Herrera sa aking mga maling akusasyon at nakaraang paghuhugali. Kumilos siya ng may integridad. Hindi ako. Binasa ito ni Ligaya ng isang beses, tinupi ang pahayagan, at bumulong. Iyan ang tanging pirma niya na itatago ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siya. Pagdating ng Hunyo, lumambot ang Maynila sa ilaw ng tag-araw. Ang siyudad na minsan ay lumamon kay Ligaya ay tila yumuko sa kanya. Pinuri siya ng mga magazine dahil sa kanyang pagtitiyaga. Tinawag siya ng mga mamamahayag na ang babaeng muling bumuo ng kanyang sariling alamat, at ang mga streaming platform ay humihingi na ng karapatan para sa kanyang dokumentaryo. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi pinansin ni Ligaya ang ingay. Gusto niya ng kapayapaan. Napansin iyon ni Eduardo bago pa siya makapagsalita. Aalis tayo ng siyudad, sabi niya isang umaga sa almusal, inilalagay ang isang nakatuping sulat sa mesa. Isang linggo sa Tagaytay, walang press, walang meetings, ikaw lang, ako, at ang mga bata. Mahina ang ngiti ni Ligaya. Talaga bang nagbabakasyon ang mga bilyonaryo? Kapag may nagpapaalala lang sa kanila na gawin, sagot niya habang hinahalikan ang kanyang kamay. Ang beach house ng pamilya Herrera ay nasa isang tahimik na bahagi ng Tagaytay, napapalibutan ng mga burol at puting rosas, amoy alat at araw ang hangin. Ang Taal Lake ay lumalawak ng walang katapusan sa ibayo ng horizon, bumubulong ng mga lihim na hindi kailanman maiintindihan ng siyudad. Nang unang gabi, nakapaa si Ligaya sa buhangin. Pinapanood ang kambal tatlo na naglalakad ng awkward sa dalampasigan, ang kanilang tawa ay nilamon ng hangin. Nag-ihaw si Eduardo sa terrace, nakapilo ang manggas, pinipinturahan ng ginto ang kanyang mukha ng ilaw ng apoy. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya naramdaman na pinapanood, hinuhusgahan, o hinabol. Naramdaman niyang tao ulit siya. Sa hapunan, nag-usap sila tungkol sa maliliit na bagay, ang pagkahumaling ni Elias sa mga kabibe, ang katigasan ng ulo ni Grace, ang pagkahumaling ni Noah sa mga ibon. Simple at ordinaryo ito. Gayunpaman, para kay Ligaya, naramdaman itong mahika. Nang makatulog ang mga sanggol, binuksan ni Eduardo ang isang bote ng red wine at nagbuhos ng 2 baso. Umupo sila sa terrace, ang tunog ng mga alon ay humahalik sa mga poste. Alam mo, malumanay niyang sabi. Nang una kitang makilala, akala ko gawa ka sa kristal marupok, ngunit maganda. Tinaas ni Ligaya ang kanyang kilay, hindi naman iyan eksaktong papuri, ngumiti siya. Nagkamali ako. Ikaw ay bakal na nababalutan ng seda. Bumabaluktot ka, ngunit hindi ka kailanman nabasag. Mahina siyang tumawa, umiling. Wala akong pagpipilian. Kung nasira ako, lulunurin nila ako. Nananatili ang tingin ni Eduardo sa kanya. Hindi ka na lumalaban, Ligaya. Ikaw ay nagtatayo. Sa isang sandali, lumaganap ang katahimikan sa pagitan nila. Komportable, mainit, ang ilaw ng buwan ay sumasayaw sa tubig, sumasalamin na parang mga nakakalat na diamante. Kinabukasan, maaga siyang nagising at naghanda ng kape habang tulog pa ang bahay. Lumabas siya na may hawak na tasa, ang simoy ng hangin mula sa lawa ay gumugulo sa kanyang buhok. Mula sa kanyang telepono, dumating ang isang notification, isang email mula sa Philippine Daily Inquirer. Gusto naming ipakilala ang aming serye na, Mga Babaeng, Nagpabago ng Tagumpay. Mahina ang ngiti ni Ligaya, ngunit hindi siya sumagot. Binura niya ang email, at sa halip ay kumuha ng larawan ng bukang liwayway upang ipadala kay Mari. Ang caption ay bumasa. Sa wakas, nakahinga na. Nang hapong iyon, tinawagan siya ni Direk Benji Cruz, ang kanyang lumang mentor, mula sa Los Angeles. Ligaya, nakita ko ang balita. Ang pitch ng dokumentaryo. Gusto ito ng Netflix. Gusto kanilang maging executive producer. Napatigil ang kanyang kamay sa ere. Ako, hindi lang consultant, hindi, ikaw. Ngayon, iyon na ang kuwento. Ikaw ang nagmamay-ari nito. Nang ibaba niya ang telepono, lumitaw ang luha sa kanyang mga mata. Lumingon siya sa tubig, kung saan naglalaro si Eduardo kasama ang mga bata, nagtatampisaw at tumatawa. Napagtanto niya na ang tagumpay ay hindi naramdaman na palakpakan o headline. Naramdaman itong ganito, asin sa labi, tawanan sa hangin, at isang kapayapaan na hindi niya alam na hinahanap niya. Nang hapong iyon, naghapunan sila sa ilalim ng lumulubog na kalangitan.
Pinanood ni Ligaya kung paano nagliyab ang paglubog ng araw sa orange at pink sa ibabaw ng lawa, puno ang kanyang puso. Alam mo kung ano ang gusto kong gawin next? Tanong niya. Tumingala si Eduardo. Ano? Isang foundation, sabi niya, para sa mga single mothers. Tunay na tulong tirahan, edukasyon, childcare, isang bagay na magpapabago ng buhay, hindi lang ng headline. Inabot niya ang kanyang kamay sa mesa, malambing ang kanyang mga mata. Kung gayon, itatayo natin iyan, nang magkasama. Ngumiti si Ligaya, ginugulo ng hangin ang kanyang buhok. Kakaiba, bulong niya. Sa loob ng mahabang panahon, ang paghihiganti ang nagpanatili sa akin na buhay, ngayon, hindi na mahalaga. Dumaan ang daliri ni Eduardo sa kanyang kamay. Ganoon mo, malalaman na nanalo ka. Nang bumaba ang gabi sa Tagaytay, ang mga alon ay bumubulong na parang palakpakan, dinadala ang bawat ingay ng kanyang dating sakit. Sa unang pagkakataon, hindi si Ligaya ang nagtatagumpay, o lumalaban, o nagpapatunay ng anuman malaya lang siya. Setyembre ay nagdala ng sariwang hangin at pakiramdam ng pagbabago. Kumikinang ang Maynila sa ilalim ng mga ilaw ng taglagas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bumalik si Ligaya upang habulin ang pagpapatuloy, bumalik siya upang mamuno. Ang kanyang dokumentaryo, Ang Mga Ina, Nananatili, ay ipinalabas sa Cultural Center of the Philippines. Nagkuwento ito ng mga kababaihan na tumangging masira, isinalaysay hindi ng mga aktor, kundi ng mga survivors mismo. Sa unang pagkakataon, hindi si Ligaya ang paksa ng isang kwento, siya ang tagapagsalaysay. Ang pulang karpet sa labas ay umugong sa mga kamera, bagaman sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng mga flash, hindi sila nangangaso ng iskandalo, ipinagdiriwang nila ang lakas. Inayos ni Eduardo ang kanyang shawl bago bumaba ng kotse. Handa ka na? Malumanay niyang tanong. Ngumiti si Ligaya. Handa na ako sa buong buhay ko, hindi ko lang alam, sa loob. Ang karamihan ay isang halo ng gilas at emosyon, mga kritiko, mamamahayag, aktivista, lahat ay gustong makita ang babaeng nagpabago ng sakit sa layunin. Humina ang ilaw ng teatro, at ang unang eksena ay kumikislap sa malaking screen. Isang montage ng mga single mothers na nagpapatulog ng mga sanggol, nagta-time in sa mga night shift, nagbabasa ng bedtime stories sa ilalim ng kumikislap na ilaw. Pagkatapos ay dumating ang boses ni Ligaya. Sinabi nila sa amin na kami ay sirang-sira, ngunit ang mga sirang-sira ay hindi nawawala. Sila ay muling itinatayo ng mas malakas. Natahimik ang madla, ang ilan ay pinunasan ang luha. Nang umikot ang credits, sumabog ang silid sa isang standing ovation. Sumabog ang mga flash. Kumislap ang mga mata ni Ligaya habang hawak ang kamay ni Eduardo. Nagawa mo, bulong niya. Ngunit hindi lahat ay pumapalakpak para sa kanya. Sa likuran ng silid, kalahating nakatago sa likod ng mga kurtina, si Marco de la Cruz. Mukhang mas matanda ang kanyang mukha, ang matalas na kayabangan ay napalitan ng pagod. Ang iskandalo, ang mga demanda, ang mga frozen na asset, lahat ay umabot sa kanya. Ipinagbili ni Helena ang kanyang exclusive interview, ilang buwan na ang nakakaraan, iniiwan siyang pampublikong pinahiya. Siya ay isang lalaking nawala ng lahat. Nang magkalat ang karamihan, nakita siya ni Ligaya na naghihintay malapit sa exit, nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng kanyang Amerikana. Hindi ka dapat naririto, mahina niyang sabi. Alam ko, pag-amin niya. Ngunit kailangan kong makita kung ano ang naging sayo. Naging ako kung ano ang sinubukan mong sirain. Tumango siya, dumaan ang kahihiyan sa kanyang mukha. Nararapat ako, para sa kung ano ang halaga, nakita ko ang iyong pelikula. Maganda ito. Humigpit ang lalamunan ni Ligaya. Nakita mo? Oo, malumanay niyang sabi. Ipinakita mo ang hindi ko kailanman naintindihan. Ang tunay na lakas ay hindi nangangailangan ng spotlight. Nag-atubili siya, ibinaba ang tingin. Inalok ako ng isang deal kung ibibigay ko ang ebidensya laban sa mga miyembro ng board na tumulong sa akin na itago ang pandaraya. Ginawa ko. Magpapatuto ako, bukas. Mawawala sa akin ang lahat. Ngunit marahil oras na para gawin ko. Sa unang pagkakataon, naniwala siya sa kanya hindi dahil sa mukha siyang nagsisisi, kundi dahil muli siyang mukhang tao, marupok, maliit, totoo. Mabuti, mahina niyang sabi. Hindi mo mababago ang nakaraan, Marco, ngunit maaari mong ihinto ang pag-uulit nito, malungkot siyang ngiti. At ikaw, nakahanap ka ng isang bagay na wala ako kailanman, kapayapaan. Huminga siya ng malalim, kalmado at payapa.
Nakita ko ang aking sarili, sapat na yan. Bago siya umalis, ibinigay ni Marco sa kanya ang isang maliit na sobre, para sa mga bata ito. Pondo sa kolehiyo, walang pangalan, walang headline. Huwag mo lang sabihin sa kanila kung saan ito galing. Nag-atubili si Ligaya. Pagkatapos ay tinanggap niya ito hindi para sa kanya, kundi para sa mga batang hindi kailanman makakaalam ng kaguluhan na nilikha ng kanilang ama. Paalam, Marco. Paalam, Ligaya, sabi niya. At sa isang pagkakataon, walang lason o kapaitan, tanging katahimikan lamang. Nang gabing iyon, sa after party ng premiere, muling pinalibutan ng mga mamamahayag si Ligaya, Binibining Herrera. Anong mensahe ang gusto mong iparating ng iyong pelikula? Tanong ng isa. Tiningnan niya ang camera, matatag ang boses. Na ang mga kababaihan ay hindi kailangang iligtas, kailangan nilang makita. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa silid. Pinanood siya ni Eduardo mula sa kabilang panig, ang pagmamalaki ay nagpapalambot sa kanyang mga katangian. Sa labas, kumikinang ang skyline ng Maynila laban sa kalangitan sa gabi, sa kung saan malayo, dumaan ang isang police car. Ang mundo ay patuloy na gumagalaw, hindi mapakali tulad ng dati, ngunit sa puso ni Ligaya, tanging katahimikan lamang ang nandoon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang hustisya ay hindi naramdaman na paghihiganti, naramdaman itong kapayapaan. Malambot na dumating ang taglamig sa Maynila ngayong taon, binabalot ang siyudad ng manipis na nyebe sa halip na kaguluhan. Kumikinang ang Herrera Mansion sa Dasmariñas Village sa mainit na ilaw, umalingaw-ngaw ang tawanan sa mga pasilyo. Tatlong maliliit na 3 taong gulang Noah, Grace, at Elias ang nagtakbuhan sa makintab na sahig, nag-iiwan ng mga bakas ng laruang kotse at tawanan. Nakatayo si Ligaya sa tabi ng bintana na may hawak na kape, pinapanood silang bumagsak sa isang tumpok ng mga unan sa tabi ng fireplace. Ito ang kanilang ikatlong kaarawan. Ang silid ay nabago sa isang maliit na paraiso, maputlang asul na mga lobo, mga ribbon, at isang cake na may 3 maliliit na korona. Walang kakaiba, walang headline-worthy, pamilya lang, tawanan, at kapayapaan. Pumasok si Carlota na may dalang mga bag ng regalo. Napasama na sila, sabi niya. Inilapag ang mga ito na may kunwaring buntong hininga. Ngumiti si Ligaya. Nararapat sila. Ipinanganak sila na lumalaban. Mula sa kusina, dumating ang boses ni Eduardo, tulad ng kanyang ina. Lumingon si Ligaya, puno ng init ang kanyang dibdib. Suot niya ang isang apron na binudbura ng harina, may hawak na tray ng mga homemade cookies. Dapat bilyonaryo ka, biro niya, hindi baker. Ngumiti siya. Maging ang mga bilyonaryo ay kailangang paghirapan ang kanilang buhay. Pagkatapos dumating si Marie na may balot na regalo at isang ngiti. Tingnan mo ang imperyong ito na itinayo mo, Ligaya Kambal, 3, isang asawa na nagluluto, at isang kapayapaan na talagang nagtatagal. Ang mga himala ay umiiral. Tumawa si Ligaya, niyakap siya, mga himala, o mga kahihinatna na sa wakas ay umayon. Nagbahagi sila ng isang tahimik na tingin, naaalala ang lahat ng kinailangan upang makarating dito, mga korte, sirang puso, muling pagsilang. Sa labas, bumabagsak ang nyebe sa siyudad na minsan ay lumamon sa kanya, ngunit ngayon ay muling naging kanya. Nang gabing iyon, matapos umalis ang mga bisita at makatulog ang mga bata, umupo sina Ligaya at Eduardo sa tabi ng apoy. Ibinigay niya sa kanya ang isang maliit na kahon na nababalutan ng puting ribbon. Isa pang regalo? Tanong niya. Ibinigay mo na sa akin ang lahat ng gusto ko. Hindi, ito, malumanay niyang sabi. Sa loob ay may pilak na locket na may nakaukit na 4 na inisyal L, N, G, E. Kapag mas matanda na sila, malumanay niyang sabi, gusto kong malaman nila kung sino ka bago ang lahat ng ito. Ang babaeng lumaban para sa kanila bago pa siya magkaroon ng sinuman na ipaglaban. Sumingaw ang luha sa mga mata ni Ligaya, pinapamukha mo akong bayani. Ikaw nga, sabi niya ng simple. Natahimik sila sandali, kumakalat ang apoy. Sinundan ni Ligaya ang pagkakaukit ng locket gamit ang kanyang hinlalaki. Naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung hindi nasira ang bus na iyon ng gabing iyon? Ngumiti si Eduardo. Kung gayon, mananatili akong isang lalaki na nag-iisip na ang kabaitan ay isang salita lamang, at ikaw ay maglalakad pa rin sa ulan, kinukumbinsi ang iyong sarili na ikaw ay nag-iisa. Sumandal siya sa kanya, ipinikit ang kanyang mga mata. Nakakatawa na ang sakit ay laging nagdadala sa iyo kung saan ka dapat naroroon, hinalikan niya ang kanyang noo. Ganyan ang pagpapatuloy, nagsisimula pa lang ito. Habang sumasayaw ang ilaw ng apoy,
Naramdaman ni Ligaya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon ganap na katahimikan. Hindi niya inaasahan ang susunod na sakuna, o paghihiganti, nabubuhay siya sa kapayapaan na kanyang itinayo sa sarili niyang mga kamay. Sa kabilang dako ng siyudad, sa isang simpleng apartment na nawalan ng karangyaan, nakaupo si Marco de la Cruz sa kanyang sofa, nakatingin sa isang maliit na nakararangkot na larawan ng kambal tatlo, kinuha mula sa isang news clipping. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag, ay nanginginig habang bumubulong siya, maligayang kaarawan, mga bata. Walang kamera, walang madla, tanging ang ingay ng kanyang nawala. Samantala, bumalik sa Herrera Mansion, tahimik na pumasok si Ligaya sa nursery. Malalim na natutulog ang kambal tatlo, namumula ang mga pisngi, ang kanilang maliliit na dibdib ay tumataas at bumababa sa ritmo. Inalis niya ang isang kulot sa noo ni Grace at bumulong, "Ligtas na kayo. Ngayon, nasa bahay na kayo." Nandoon siya sandali, pagkatapos ay pinatay ang ilaw. Sa ibaba, naghihintay si Eduardo sa tabi ng bintana. Sa labas, kumikinang ang skyline ng Maynila sa ilalim ng bumabagsak na nyebe. Ikinapitan niya ang kanyang braso sa kanyang baywang nang sumama siya sa kanya. "Ayos lang?" tanong niya. Mahina siyang ngumiti, higit pa sa ayos. At habang bumabagsak ang nyebe sa syudad na minsan ay sumira sa kanya, sa wakas ay naintindihan ni Ligaya Herrera kung ano ang ibig sabihin ng manalo, hindi sa paghihiganti kundi sa kapayapaan, pag-ibig, at pamana.